Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1599-08. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi, ayoko. Umiling si Alvin bilang tugon sa tanong ni Yuna. Ito ang unang beses niyang pagdinig sa Seven Absolute Sect. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Yuna. Napagtanto niya na masyado siyang nag-iisip. Talaga? Paano posibleng magkaroon ng ganoong pagkakataon sa mundong ito? Walang duda na ang first absolute of the Seven Absolute Sect, Fog Rain, ay ang pinaka-misteryoso. Masyadong milagro kung madali ko siyang nakilala. Sa sandaling naisip niya ito, hindi na siya nagtanong. Pakiramdam niya ay wala nang dahilan para gawin niya iyon. Noong una, naisip niya kung si Alvin talaga ang kahalili ng Fog Rain, ang first absolute of the Seven Absolute Sect. Ang kanyang tagumpay sa hinaharap ay tiyak na mas hihigit pa sa kanyang alagad, si Irish, kung ihahambing sa kanyang kasalukuyang likas na talento at lakas. Gayunpaman, kahit na matapos niyang matuklasan na si Alvin ay walang kaugnayan sa Seven Absolute Sect, nanatili ang kanyang orihinal na iniisip. Naramdaman pa rin niya na malalampasan ni Alvin si Irish sa hinaharap. Di nagtagal, tinanong ni Yuna si Alvin nang hindi nagpapatalo, interesado ka bang sumali sa sekta ko at maging direktang disipulo ko? Nagulat sandali sina Alvin at Irish sa kanyang mga salita. Sa iyong likas na talento at lakas, magiging maganda at walang limitasyon ang iyong hinaharap. Kung handa kang maging direktang disipulo ko, ikaw ang susunod na sect leader ng Drift Blaze Sect, pangako ni Yuna kay Alvin habang nakatingin sa kanya. Si Yuna ay hindi gagawa ng ganoong pangako kung ito ay ibang tao. Dahil kay Irish, medyo nagtiwala siya kay Alvin. Ang lalaking kinahulugan ng kanyang disipulo ay hindi magiging isang taong liko. Wala dapat problema para sa kanya ang maging successor ng sect leader ng Drift Blaze Sect. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Yuna, sumimangot siya at sabay na sumulyap kay Irish. Hindi mo na kailangang mag-isip masyado. Nang makita ni Yuna ang tingin ni Alvin, alam niyang naisip niya na ayaw niyang ipasa ang kanyang posisyon kay Irish. Agad niyang sinabi, ang landas na dapat tahakin ni Irish ay iba sa landas na tatahakin mo. Imposible para sa kanya na maging kahalili ng sect leader ng Drift Blaze Sect sa hinaharap dahil ang kanyang potensyal ay hindi lamang limitado sa Windfall Nation. Batay sa kanyang mga salita, tila nagkaroon siya ng malaking tiwala kay Irish. Bukod doon, malinaw niyang sinabi na ang posisyon ng sect leader ng Drift Blaze Sect ay hindi karapat-dapat kay Irish. Nang marinig ito, sa wakas ay binawi ni Alvin ang kanyang tingin. Salamat sa iyong magandang alok, sect leader Yuna, ngunit mayroon na akong master, magalang na pagtanggi ni Alvin. Mula nang magtagumpay siya sa Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, Sovereign Heart Sword, na naiwan ni Sword Saint Berting, itinuring na niya ang Sword Saint Berting bilang kanyang master sa kanyang puso. Matapos mapansin ang determinadong titig ni Alvin, si Yuna, na orihinal na gustong magsalita, ay hindi na nagpatuloy sa pag-aaksaya ng kanyang hininga. Matagal na siyang nabuhay, natural, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng tingin ni Alvin. Gaano man niya ito hikayatin, hindi pa rin siya papayag na maging alagad niya. Sa ilang sandali, nakaramdam siya ng pagkabigo. Bagamat nakaramdam siya ng pagkabigo, hindi niya binalak na magpatuloy. Maaari kang tumanggi na maging alagad ko. Pagkaraan ng ilang sandali, na parang nakagawa siya ng napakalaking desisyon, patuloy na sinabi ni Yuna, gayunpaman, hanggat papasok ka sa Drift Blaze Sect, bibigyan kita ng pinakamahusay na cultivation resources. Hindi mo kailangang maging alagad ng sinuman, ngunit maaari ka pa ring maging sect leader ng Drift Blaze Sect. Maliwanag na napakataas ng tingin ni Yuna sa likas na talento ni Alvin. Sect leader Yuna, natatakot ako na hindi ko magagawa ang gusto mo. Hindi ko planong manatili ng matagal sa Windfall Nation, muling pagtanggi ni Alvin. Nang marinig iyon, sumimangot si Yuna saglit bago ito huminahon. Nanatili siyang tahimik at walang pakialam na tumango lang sa ulo. Nagpaalam siya kina Alvin at Irish at umalis kaagad kapag natiyak niyang si Alvin ay hindi mula sa Seven Absolute Sect, hindi siya sasali sa Drift Blaze Sect, at hindi siya magtatagal sa Windfall Nation. Pagkatapos noon, si Alvin at Feng Tia na lang ang natitira. Pareho silang curious sa hindi inaasahang pagkikita ng isa't isa.
Di nagtagal, nalaman ni Alvin ang tungkol sa engkwentro ni Irish ilang taon na ang nakararaan. Sinabi niya sa kanya kung paano siya umalis sa Cloud Continent patungo sa Overseas Saint Island bago tuluyang pumunta sa Drift Blaze sect sa Windfall Nation. Hindi tulad ng kanyang paglalakbay na puno ng mga hadlang, ang paglalakbay ni Irish ay maayos na paglalayag. Kumusta ka, Kuya Darfield? Tanong ni Irish habang nakatingin kay Alvin. Nang marinig niya ang kanyang mga salita, ibinunyag niya ang kanyang engkwentro ilang taon na rin ang nakalipas. Wala man lang siyang tinatago. Ikinwento pa niya sa kanya ang tungkol sa dalawa niyang nobya na buntis at kung paanong hindi pa rin alam ang kanilang kinaroroonan. Habang nagsasalita siya, napuno ng pag-aalala ang mukha niya. Nang marinig ni Irish na buntis sina Kelly at Megan sa mga anak ni Alvin, isang bakas ng inggit ang sumilay sa kanyang mga mata. Mabilis niyang tiniyak sa kanya, Kuya Darfield, pinagpala ang mabubuting tao tulad ng dalawang kapatid na babae. Irish, ang iyong ama ay nasa Dow Marshall St. Land din, sabi ni Alvin kay Irish. Pagkatapos ng insidente sa Half Moon Island, nagpasya siyang sundan ako sa Dow Marshall St. Land. Sinabi rin sa kanya ni Alvin ang tungkol sa ilan sa mga naganap pagkatapos dumating si Wilbur sa Dow Marshall St. Land. Nang malaman ni Irish na ang kanyang ama ay dumating sa Dow Marshall St. Land, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging masaya. Gayunpaman, nang marinig niya ang kasalukuyang kinaroroonan ng kanyang ama ay hindi alam, ang kanyang puso ay kumirot nang makita ang isang nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, kasama ni Uncle Flair ang senior kong kapatid. Sigurado akong magiging okay siya, tiniyak ni Alvin, at saka, ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Drift Blaze sect ay para sumikat. Sa ganitong paraan lang malalaman ng senior brother ko na napunta ako sa Windfall Nation. Sa oras na iyon, mahahanap niya ako ng maayos sa Sito Clan. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, medyo lumuwag si Irish kahit na bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay. Nag-aalala pa rin siya sa kaligtasan ng kanyang ama. Irish, malamang na aalis ako sa Drift Blaze sect bukas at babalik sa Sito Clan, tanong ni Alvin habang nakatingin kay Irish, gusto mo bang sumama sa akin? Natural, gusto niyang sumama sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito sinagot nang maisip niya ang kanyang Panginoon, si Yuna. Kuya Darfield, kailangan ko munang makausap ang aking amo. Di nagtagal, hinanap ni Irish si Yuna. Napakasimple ng sagot ni Yuna. Bago gumawa ng tagumpay si Irish sa stage ng Saint, umaasa siyang hindi aalis si Irish dahil ito ay masyadong mapanganib. Bagamat si Yuna ay maaaring magsilbing isang malakas na pagpigil, ang mundo ay napakalaki, na nakakaalam kung mayroong sinumang baliw na aatake sa kanyang disipulo. Nang marinig ni Irish ang boses ni Yuna na walang mga argumento, alam niya malabong makaalis siya sa Drift Blaze sect bago siya gumawa ng tagumpay sa Saint stage. Bukod dito, alam niyang ginagawa lamang ito ng kanyang amo para sa kanyang kapakanan. Saint stage. Matapos malaman ang tungkol sa sagot ni Yuna, agad na tumango si Alvin. Walang kapintasan ang makikita sa sagot ni sect leader Yuna. Kung ganoon, manatili sa Drift Blaze sect sa ngayon, Irish. Kapag ang iyong cultivation base ay nakalusot sa Saint stage, maaari kang umalis sa sekta at hanapin ako, okay? Nang makita ni Alvin ang pananibik sa mga mata ni Irish, sinabi niya ang isang bagay na agad na nagpababa ng pananibik sa kanyang mga mata, natural, pansamantala, bibisitahin kita tuwing may oras ako. Nang makita niyang ibinuka ni Irish ang kanyang bibig para magsabi ng isang bagay, na parang alam niya magtatanong siya tungkol kay Wilbur, sinabi niya, kung pupunta si Uncle Flair sa Sito Clan, dadalhin ko siya kaagad para makita ka. Nang marinig niya ang sinabi nito ay agad na sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Gaya nga ng kasabihan, mamamatay ang isang Ginoo para sa patron na kumikilala sa kanyang halaga, ang isang babae ay magpapakatotoo para sa lalaking nagmamahal sa kanya. Bukod sa pagdodoll up para sa lalaking nagmamahal sa kanya, isang babae din ang magdodoll para sa patron na nakakilala sa kanyang halaga. Kinabukasan, umalis si Alvin sa Drift Blaze sect kasama sina Hyder at Harrison. Noong una silang dumating, ang mga disipulo ng Drift Blaze sect ay napakalamig sa kanila. Gayunpaman, nang sila ay umalis, ang mga disipulo ng Drift Blaze sect ay hindi nang ahas na magpabeya. Natural, ito ay dahil sa presensya ni Irish.
Sa mga mata ng mga disipulo ng Drift Blaze Sect, si Irish ay walang alinlangan na magiging susunod na sect leader ng Drift Blaze Sect. Walang nangahas na ipagsapalaran na masaktan siya. Irish, maaari kang bumalik ngayon, nakangiting sabi ni Alvin kay Irish. Kuya Darfield, babalik ako kapag umalis ka na, sagot niya. Napangiti si Alvin at hindi na nagsalita nang tumalikod na siya para umalis kasama sina Hyder at Harrison. Di nagtagal, nawala ang kanyang figure sa abot tanaw sa harap ng mga mata ni Irish. Binawi lamang ni Irish ang kanyang mga mata na puno ng pananibik nang mawala ang kanyang anyo bago siya bumalik sa Drift Blaze Sect. Sa paglalakbay pabalik, hindi napigilan ni Hyder ang kanyang pag-usisa at nagtanong, Master Darfield, anong uri ng relasyon ang mayroon kayo ni Lady Flare mula sa Drift Blaze Sect? Nakikita kong tinatrato kanya na parang magkasintahan. Ngumiti lamang si Alvin bilang tugon sa tanong. Ito ay dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sa sandaling ito, ang kanyang pakiramdam ay masyadong komplikado. Siya ay orihinal na tinanggap si Irish sa kanyang puso. Gayunpaman, nang maalala niya ang kinaroroonan ng kanyang dalawang kasintahan ay hindi pa rin alam, wala siyang mood na isipin ang tungkol sa ibang bagay. Nang malaman ni Hyder na ayaw magsalita ni Alvin tungkol dito, hindi na idiniin pa ni Hyder ang bagay na ito. Mabilis niyang binago ang usapan habang sinasabi, Master Darfield, sa tingin ko ay hindi na magtatagal na kumalat ang pangalan mo sa bawat sulok ng Windfall Nation ngayong nagtagumpay ka na talunin si Lady Flare sa isang suntok lang. Kung nasa Windfall Nation ang senior mong kapatid, sigurado akong malalaman niya ang ginawa mo. Sa oras na iyon, tiyak na pupunta siya sa kabisera para hanapin ka, Sito. Sana nga, tumanggo si Alvin. Talagang umaasa siyang matutuloy ang mga bagay ayon sa plano. Nang bumalik si Alvin sa kabisera kasama ang Hyder at Harrison, ang Greenwavehan Mansion na matatagpuan sa malayo ay nagsimula ring mabawi ang katahimikan nito. Gayunpaman, ito ay tahimik lamang sa ibabaw. Bilang Supreme Elder ng Greenwavehan Mansion, ngayong namatay na ang kanyang nag-iisang apo, tiyak na hindi papabayaan ni Alejandro ang bagay na iyon ng ganoon na lamang. Kahit sino pa yan, gusto kong gantihan niya ito ng buhay niya sa pagpatay sa apo ko. Namula ang mga mata ni Alejandro na para bang siya ay naging isang uhaw sa dugo na demonyo sa sandaling ito. Samantala, nakarating na sa wakas si Nympha at ang iba pa sa Crimson Sky Kingdom sa Cloud Continent. Di nagtagal, natagpuan din nila ang mga pahiwatig na iniwan ni Alvin sa kanyang mga kaibigan. 1600. Sekta sa pag-iilaw ng buwan. Di nagtagal, nalaman ni Nympha at ng iba pa ang tungkol sa kinaroroonan ni Alvin mula sa mga pahiwatig na iniwan niya. Agad silang umalis sa Cloud Continent at bumalik sa Dow Marshall Saint Land. Ang kanilang destinasyon ay, natural, ang Moon Illumination Sect. Sa kasalukuyan, sa wakas ay natuklasan ng mga tao mula sa Moon Illumination Sect na may malinang mapagtanto nila na ang iilang powerhouse ng Saint Stage at ang kanilang sect leader ay hindi nagpakita ng napakatagal na panahon. Nang pumunta ang ilan sa mga elder sa loob ng korte sa ipinagbabawal na lugar ng Moon Illumination Sect, natuklasan nila na ang sect leader at ang iba ay nawala ng walang bakas. Noong una, sinubukan nilang ilihim ito. Gayunpaman, walang itinatago ang katotohanan. Maya-maya, kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ng sect leader at ilang supreme elder sa buong Moon Illumination Sect na naging dahilan upang maramdaman ng lahat na nasa panganib sila. Habang patuloy na kumakalat ang balita, ang iba pang mahusay na 8 sekta ay naging hindi mapakali, naghihintay ng kanilang pagkakataon na magdulot ng gulo. Kung ito man ay mga sekta na dati ay may masama o magandang relasyon sa Moon Illumination Sect, sa sandaling malaman nilang wala ng powerhouses ng Saint Stage ang Moon Illumination Sect, lahat sila ay nagsimulang maghangad ng mga mapagkukunan sa sekta. Dahil doon, bawat isa sa kanila ay nagsimulang gumawa ng kanilang mga galaw isa-isa. Ang Moon Illumination Sect ay agad na bumagsak. Upang mailigtas ang kanilang mga sarili, kinuha ng iilang vice-sect leaders ang napakaraming mapagkukunan ng Moon Illumination Sect at sunod-sunod na tumakas. Para sa mga elder, deacon, at disipulo ng Moon Illumination Sect, lahat sila ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Sa huli, ang sekta ay hindi na umiral maliban sa pangalan. Nang dumating si Nympha at ang iba pa sa Moon Illumination Sect, nalaman nilang bumagsak na ang sekta.
Bagamat nalaman nila ang tungkol sa nangyari kay Alvin sa pamamagitan ng iilan sa mga disipulo ng sekta, alam lang ng mga disipulong iyon ang nangyari sa kanya bago siya umalis sa sekta. Karamihan sa iba pang mga alagad ay walang alam. Dahil sa kadahilanang ito, muli silang tumama sa isang hadlang sa kalsada sa puntong ito. Nasaan ka ba talaga, kapatid na Alvin? Puno ng pagkabalisa ang mukha ni Nympha. Mula sa kanyang natutunan mula sa mga disipulo ng Moon Illumination Sect, ang sitwasyon ni Alvin nang umalis siya ay tila hindi masyadong maaasahan. Ngayon na ang mga pahiwatig ay humantong lamang sa kanila sa isang dead end, maaari lamang silang bumalik sa Greenwave Han Mansion. Gayunpaman, sa sandaling bumalik siya sa Greenwave Han Mansion, nalaman niya ang tungkol sa insidente kung saan kinuha si Megan ng isang lalaki mula sa Numi. Agad na naging seryoso ang mukha niya. Numi. Anong nangyayari? Young Miss, ang lalaking naghatid kay Megan ay ang ama ng iyong kapatid na Alvin, sagot ni Numi, iyon ang sinabi niya. Ang ama ni Brother Alvin. Nang marinig iyon, nakahinga siya ng maluwag. Kasabay nito, nagtanong siya, nag-iwan ba ng bakas ang lalaking iyon na nagdala kay Sister Megan? Hindi. Niyugyug siya ni Numi. Kasabay nito ang paglunok ng mga salitang umaaligid sa dulo ng kanyang dila. May iba pa ba? Si Nympha ay sumusunod kay Numi mula pa noong siya ay bata pa. Natural, kilalang kilala niya ito. Nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Numi, nakita niya kaagad ito. Napabuntong hininga si Numi habang kinukwento niya ang nangyari bago umalis si Megan. May masamang intensyon si Nicholas kay Megan, at sa kritikal na sandali, dumating ang powerhouse na iyon at pinatay siya bago dinala si Megan, sabi ni Numi. Nicholas. Naging seryoso ang mukha ni Nympha nang malaman niyang sinubukan ni Nicholas na saktan si Megan. Isang malamig at nakamamatay na kislap ang lumitaw sa kanyang magagandang mga mata ng taglagas. Parang papatayin niya kaagad si Nicholas kapag nakatayo ito sa harapan niya. Sa sandaling ito, maging ang mga mata ni Little Gold, Little Black, at Little White ay naging pula. Galit na galit silang lahat. Young Miss, patay na siya, paalala ni Numi sa kanya nang maramdaman niya ang layunin ng pagpatay ni Nympha. Mabuti. Ungol ni Little Black. Tumanggaw si Little Gold at Little White habang makikita sa mga mukha nila ang kasiyahan. Itago mo itong sikreto. Kapag nalaman ito ni Elder Alejandro, natatakot ako na hindi niya pababayaan ang bagay na ito. Napabuntong hininga si Numi. So paano kung malaman niya? Walang pakialam na humirit si Nympha. Nagkamali si Nicholas. Buti na lang at hindi niya natupad ang kanyang layunin. Kung hindi, paano ko haharapin sina Sister Megan at Brother Alvin? Kung nandito si Nicholas, tiyak na papatayin ko siya kahit na ikagagalit nito si Elder Alejandro. Ano man ang mangyari, patay na si Nicholas. Dahil dito, ang galit ni Nympha ay nawala din ng kalahati. Ang mas mahalaga ngayon ay alamin kung sino ang nag-alis kay Sister Megan. Sigurado ako na ang powerhouse ay kailangang maging napakalakas para madala si Megan nang hindi inaalerto ang sinuman mula sa Greenwave Han Mansion. Tila ang ama ni Brother Alvin ay isang hindi pangkaraniwang tao sa Dow Marshall Saintland. Bagamat ang taong nagdala kay Megan ay nagpahayag ng kanyang background, si Nympha ay hindi pa rin lubos na komportable, at siya ay desperado na malaman kung nasaan si Megan. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya na si Megan ay nasa Azure Cloud Mansion. Ang Azure Cloud Mansion ay isang parang third-rate na puwersa sa lower province ng Dow Marshall Saintland at hindi nagkaroon ng maraming pakikipag-ugnayan sa isang fifth-rate na puwersa tulad ng Greenwave Han Mansion. Dahil dito, gaano man kahirap hinanap ni Nympha si Megan gamit ang puwersa ng Greenwave Han Mansion, hindi pa rin niya ito mahanap. Sa malayong Azure Cloud Mansion, labis na natuwa si Rosa nang ibalik si Megan, lalo na nang makita niya ang bata sa yakap ni Megan. Tuwang-tuwa siya kaya hindi niya napigil ang ngumiti sa buong araw. May apo ako. May apo ako. Siya ay nasa estado ng pananabik sa buong araw. Nang sa wakas ay nanambalik na siya, tinanong niya si Megan, Megan nasaan si Kelly? Nang umalis ako sa Cloud Continent, narinig ko mula kay Alvin na kasama mo si Kelly. Nang marinig ni Megan ang kanyang mga salita, natahimik siya habang tumutulo ang mga luha sa kanyang magagandang mata. Anong mali? Tumibok ang puso ni Rosa. Pakiramdam niya ay may mali. Tita Rosa.
Saktong pagbuka ni Megan, agad siyang pinutol ni Rosa na may inis na ekspresyon, isinilang mo na ang apo ko, at tinatawag mo pa rin akong Auntie Rosa. Ina. Matapos baguhin ang paraan ng kanyang pakikipag-usap kay Rosa, hindi na napigilan ni Megan ang kanyang mga luha. Nagsimula silang dumaloy sa kanyang mukha. Di nagtagal, nalaman ni Rosa ang lahat ng nangyari kay Megan. Natural, lahat ng alam niya ay ang natutunan niya kay Raymond. Kasama dito kung paano hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Alvin at kung paano kinuha si Kelly ng isang babaeng nag-aangking kambal niya. Matapos marinig ang mga ito, ang katawan ni Rosa ay umindayog saglit habang ang mga kulay ay nawala sa kanyang mukha. Alam din ba ng tatay mo ang tungkol dito? Oo. Tumanggaw si Megan. Nang marinig iyon, agad na ibinalik ni Rosa ang bata sa kanyang yakap kay Megan at hinanap si Raymond. Rosa, nalaman mo na ba ang lahat? Nang makita ni Raymond si Rosa na naghahanap sa kanya na may maputlang mukha, nahulaan na niya kung ano ang nangyari. Sabay buntong hininga niya sa loob. Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Nagpadala na ako ng mga tauhan ko para hanapin si Alvin. Para naman kay Kelly, dahil kinuha siya ng isang tao mula sa fire worship sect, wala na akong lakas. Ang lahat ay dapat depende sa sarili niyang swerte. Nang maabot ni Raymond ang dulo ng kanyang pangungusap, ang kanyang mukha ay may walang magawang ekspresyon. Depende sa sarili niyang swerte. Nanginig ang katawan ni Rosa. Maluha-luha siyang nagtanong sa nanginginig na boses, ibig mong sabihin. Maipaubaya ko lang sa Diyos ang buhay niya at ng bata sa kanyang tiyan. Si Rosa ay nasa bingit ng pagkasira. 1601. Sila ay aking manugang at apo din. Paano ako hindi makakagawa ng anuman at hayaang may mangyari sa kanila kung mayroon akong magagawa? Mapait na tanong ni Raymond. Rosa, nasabi ko na sa iyo ang tungkol sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land noon, at narinig mo na rin kung gaano kalakas ang puwersa sa Upper Province. Bagamat ang ating Asher Cloud Mansion ay isa sa mga nangungunang puwersa sa Lower Province, wala tayo sa Upper Province. Kung tungkol sa fire worship sect, isa ito sa 3 dakilang sekta ng Dao-it sa isang napakalakas na sekta ng Dao-it. Ay nagtihis sa pagsubok ng panahon bago nahati sa dalawa ang Dao Marshall Saint Land, ito ang pinakanamumukod tanging puwersa sa Dao Marshall Saint Land ngayong lumipas na ang maraming oras, tataas lamang ang lakas nito, hindi bababa. Nang maabot ni Raymond ang dulo ng kanyang pangungusap, siya ay natangay ng isang alon ng kawalan ng kakayahan. Sa lower province ng Dao Marshall Saint Land, ito man ay ang kanyang sariling lakas o ang lakas ng Asher Cloud Mansion, hindi nila kailangang matakot sa sinuman o anumang sekta kahit na hindi sila itinuturing na isang nangungunang puwersa. Gayunpaman, ito ay limitado lamang sa lower province. Maraming mga powerhouse at sekta sa upper province na para itong isang paaralan ng mga silver cart na lumalangoy sa isang batis. Kung ikukumpara sa maraming sinaunang at makapangyarihang mga sekta sa Upper Province, siya at ang Asher Cloud Mansion ay maaari lamang ituring na isang below average na sekta kahit na wala sila sa ibaba. Kahit na ang ibang mga sekta ay hindi kasing lakas ng fire worship sect, sila ay napakalakas pa rin. Ang fire worship sect ay isang nangungunang puwersa sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Nang marinig ni Rosa ang mga salita ni Raymond, siya, na namumutla na, ay namula at agad na bumagsak sa lupa. Mapalad na si Raymond ay sapat na mabilis upang mahuli siya sa oras. Naiintindihan niya ang nararamdaman ng asawa. Narinig niya ang kanyang asawa na nagsalita tungkol sa kanyang manugang na si Kelly, nang higit sa isang beses sa nakaraan. Alam niyang hindi mababa ang posisyon ni Kelly sa puso ng asawa sa kanilang anak. Naiintindihan niya ang nararamdaman ng asawa. Kuya Raymond, sa tingin mo ba ay may mangyayari kay Kelly at sa bata sa kanyang tiyan? Tanong ni Rosa na puno ng luha ang mga mata. Hindi, huwag kang mag-alala, tiniyak ni Raymond sa kanya, sinabi ng taong nagdala sa kanya na siya ang kambal na kapatid ni Kelly. At saka, mukhang maganda ang pakikitungo niya kay Kelly. Sigurado akong hindi niya siya sasaktan. Natural, iba ang mga salitang binitawan niya sa naiisip niya sa puso niya. Marahil ay maaaring walang gawin ang kapatid ni Kelly kay Kelly, ngunit maaari niyang patayin ang sanggol sa tiyan ni Kelly. Bukod dito, kahit na si Kelly ay may proteksyon ng kanyang kapatid, maaaring hindi niya magawang labanan ang lakas ng fire worship sect.
Kung tutuusin, isang seryosong bagay ang pagkawala ng virginity ng isang fire worship sect saint girl. Bagamat hindi gaanong alam ni Raymond ang fire worship sect, alam niyang ang mga saint girls ng tatlong dakilang sekta ay dapat na mga birhen. Saka lamang sila magiging kwalipikadong kumitawan sa kadalisayan at sa kanilang mga sekta. Gayunpaman, si Kelly ay hindi lamang nasa isang relasyon sa kanyang anak, ngunit siya ay nagdadalang tao pa sa kanyang anak. Kung natuklasan ito ng fire worship sect, tiyak na mamamatay si Kelly. Natural, hindi niya sinabi sa kanyang asawa, si Rosa, ang tungkol dito. Alam niyang mas mag-aalala ito sa kaligtasan ni Kelly kung sasabihin niya ito sa kanya. Hindi ito isang bagay na gusto niyang makita. Higit pa rito, kahit na sinabi ni Raymond kay Rosa na ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Alvin, sa totoo lang, hindi siya gaanong nababalisa tungkol dito. Natural, ito ay dahil sa mga tagubili ng matandang propeta. Ayon sa matandang propeta, bagamat gusto nilang makasama muli ang kanilang anak, mas mabuti kung ang kanyang anak na lalaki ang hanapin sa kanyang sarili sa halip na siya ang maghanap para sa kanyang anak. Alvin, hindi ako malupit. Gayunpaman, ito rin ay isang uri ng pagsasanay para sa iyo. Naniniwala ako na hindi basta-basta sasabihin ng matandang propeta ang mga bagay-bagay. Ito ay para sa iyong sariling kapakanan para sa kanya na hilingin sa akin na gawin ito. Bagamat nami-miss din ni Raymond ang kanyang anak, sa sandaling maalala niya ang bagay na ito tungkol sa kinabukasan ng kanyang anak, napuno muli siya ng determinasyon. Talaga bang matatalo ng anak ko si Diego, ang 5-clawed golden dragon sa loob ng 5 taon? Biglang naalala ni Raymond ang labanan na inayos niya para kay Alvin gaya ng itinuro sa kanya ng matandang propeta. Ang mananalo sa labanan ay magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Dragon Cleansing Pool. Bagamat may pananalig siya sa kanyang anak, hindi niya akalain na ang kanyang anak ay magkakaroon ng lakas upang talunin si Diego sa loob ng 5 taon. Gayunpaman, ito ay isang bagay na ipinasya ng matandang propeta. Dahil sa kanyang pagtitiwala sa matandang propeta, napilitan siyang maniwala na ang kanyang anak ay magkakaroon ng ganoong uri ng lakas sa loob ng 5 taon. Kung mahahanap ko si Alvin, at hayaan siyang magtanim sa Asher Cloud Mansion, sigurado akong hindi siya magiging katapat ni Diego sa loob ng 5 taon. Gayunpaman, napakaraming variable sa labas. Ito ang dahilan kung bakit sumama si Raymond sa plano ng matandang propeta. Sa sandaling ito, natural, hindi alam ni Alvin ang mga iniisip na tumatakbo sa isip ng kanyang ama, si Raymond. Sa kasalukuyan, sumasakit ang ulo niya mula nang bumalik siya sa Cito Clan sa kabisera. Ito ay dahil habang nagsimulang kumalat ang kanyang pangalan, parami ng parami ang pumunta sa Cito Clan para lamang tingnan siya. Sa una, para sa kapakanan ni Warwick, ang pinuno ng angkan ng Cito Clan, nakilala niya ang maraming tao. Gayunpaman, sa huli, nainas siya. Matapos sabihin sa Warwick na siya ay pupunta sa closed-door cultivation, pumunta siya sa kanyang silid at pumasok sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda upang magtanim. Gaano man ito kabisi sa labas, tahimik siyang nagilinang sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Hindi siya naabala sa labas ng mundo. Naturally, bago siya pumasok sa closed-door cultivation, ipinaalam din niya kay Hyder, ang dakilang young master ng Cito Clan, na palagi siyang makakatok sa kanyang pinto upang gisingin siya kung ang kanyang senior na kapatid ay pupunta sa Cito Clan. Kahit na personal na dumating ang Windfall Nation's Emperor, tumanggi siyang makita ang sinuman. Casual na sinabi ito ni Alvin sa oras na iyon. Kahit na natalo na niya si Lady Flare ng Driftblaze sect at pinalitan siya sa pagiging pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Windfall Nation, hindi pa rin niya naabot ang antas kung saan ang emperador ng Windfall Nation ay personal na dadalaw sa kanya. Habang kumalat ang balita tungkol sa labanan nina Alvin at Wilbur, ang Windfall Nation ay kumukulo sa pananabik. Si Lady Flare na kilala bilang pinakamalakas na powerhouse sa mga nakababatang henerasyon sa Windfall Nation ay natalo ng isa pang binata. Hindi lamang siya nakikout sa Heaven Ranking, ngunit nawalan din siya ng titulo bilang pinakamalakas na powerhouse sa mga nakababatang henerasyon sa Windfall Nation. Ang binatang iyon, si Alvin, ay siya ring pansamantalang tagapayo ng Cito Clan.
Hindi ako makapaniwala na may dalawang napakalaking powerhouse sa mga nakababatang henerasyon na sunod-sunod na lumitaw sa Windfall Nation sa loob lamang ng ilang taon. Batay sa kanilang likas na talento, sa palagay ko ay kwalipikado silang sumali sa top tier na nakababatang henerasyon sa mga nakapalibot na distrito ng Southern Ridge Yuan Mansion. Mukhang maganda ang feng shui ng Windfall Nation. Bago ito, mayroon kaming Lady Flare, ngayon ay mayroon kaming Master Darfield. Pareho silang outstanding powerhouses sa mga kabataan na hindi pa umabot sa 40 taong gulang. Ang pangalan at gawa ni Alvin ay kumalat sa bawat sulok ng Windfall Nation. 1602. Ang Dark Nether Sect ay isang 7th rate na puwersa sa Windfall Nation. Ito ay halos hindi sapat upang ituring bilang isang ikapitong rate na puwersa sa Windfall Nation. Isa ito sa pinakamababang ranggo na ikapitong antas ng puwersa sa Windfall Nation. Mayroon lamang dalawang powerhouse ng Saint Stage sa Dark Nether Sect. Ang sekta ay binubuo ng 80% Devil Cultivators. Ang mga Devil Cultivator ay sagana sa sekta habang ang mga hindi Devil Cultivator ay bihira. Ang ari-arian ng Dark Nether Sect ay matatagpuan sa gitna ng mga bundok at sa gitna ng isang malawak na lambak. Ang 7th rate na Saint Stone na reserba na kinokontrol ng Dark Nether Sect ay matatagpuan sa lambak na ito. Kadalasan, maraming tao ang nagmimina para sa Saint Stones dito. Bilang isang sekta ng Devil daw, ang Dark Nether Sect ay, natural, hindi katulad ng ibang mga ordinaryong sekta noong sila ay nagmina para sa Saint Stones. Ang mga ordinaryong sekta ay nagpapadala ng kanilang mga disipulo sa reserbang Saint Stone, ngunit ang Dark Nether Sect ay kukuha at magpapaalipin sa mga tao sa minahan ng Saint Stones para sa kanila. Dahil sa kadahilanang ito, ang pag-usad ng Dark Nether Sect sa pagmimina ng Saint Stones ay palaging napakabilis at makinis. Iyon ang nagbigay daan sa kanila na abutin ang karamihan sa mga puwersang pang-7 antas. Bagamat hindi masyadong makapangyarihan ang Dark Nether Sect sa mga tuntunin ng pag-iimbak ng Saint Stone, maaari silang ituring na isa sa mga nangunguna sa mga puwersa ng ikapitong antas sa Windfall Nation. Sa malawak na lambak kung saan matatagpuan ang Dark Nether Sect, isang grupo ng mga alipin ang abala sa pagtatrabaho habang ang araw ay sumisikat ng husto sa kalangitan. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang pagod, ngunit hindi sila nang ahas na huminto sa trabaho. Letigo. Nang tumigil sandali sa pagtatrabaho ang isang nasa katanghaliang gulang na alipin, agad siyang hinampas ng alagad ng Dark Nether Sect na nagbabantay sa kanila. Ang Letigo ay tumama sa likod ng nasa katanghaliang gulang na alipin at nag-iwan ng bahid na peklat habang patuloy na umaagos ang dugo. Saglit na tumigil sa pagtatrabaho ang nasa katanghaliang gulang na alipin dahil sa sobrang pagod. Ngayong hinagupit na siya, bumagsak kaagad siya sa lupa. Wala na siyang lakas para tumayo. Sa pagtitiis sa sakit, nagpupumiglas ang nasa katanghaliang gulang habang sinasabi niya sa alagad ng Dark Nether Sect na may hawak na Letigo, Lord, hindi na ako makagalaw. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, isang matalim na espada ang lumitaw sa kamay ng alagad ng Dark Nether Sect. Sa pagkakataong lumitaw ang matalim na espada, ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging nakakatakot. Bago pa siya makapag-react ay tinusok na nito ang kanyang dibdib at pinatay siya. Matapos siyang patayin, inabot ng disipulo ng Dark Nether Sect at itinaas ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na alipin. Pagkatapos, sinimulan niyang inumin ang sariwang dugo na umagos mula sa sugat sa dibdib ng nasa katanghaliang gulang na alipin. Nang umiinom siya ng sariwang dugo, isang malabong ambon ang lumitaw sa kanyang katawan. Ito ay malinaw na siya ay naglilinang gamit ang isang unorthodox na pamamaraan. Ito ang paraan ng paglilinang ng isang Devil Cultivator. Naturally, hindi lahat ng Devil Cultivator ay umaasa sa dugo ng tao upang linangin. Isang maliit na grupo lamang ng mga Devil Cultivator ang nilinang gamit ang pamamaraang ito. Nang makita ito, tumibok ang puso ng mga alipin sa paligid. Mabilis nilang inayos ang kanilang pagod na katawan at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Hindi nila nais na maging tulad ng nasa katanghaliang gulang na alipin. Sa Dark Nether Sect, ang buhay ng isang alipin ay walang halaga. Ito ay isang Devil Cultivator.
Sa hindi kalayuan, maraming lalaki ang nagtipon upang minahan ang Saint Stones. Bagaman ang mga damit sa kanilang katawan ay tila gawa sa mahahalagang materyales, ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng alikabok mula ulo hanggang paa na nagbibigay sa kanila ng maruming hitsura. Kung narito si Alvin, tiyak na makikilala niya ang mga taong ito sa isang sulyap lamang. Ang ihilang lalaking ito ay walang iba kundi sina Wilbur, Sima, at ang iba pa. Bukod kay Arwin na nawawala, narito si Wilbur at ang iba pa. Kasalukuyan silang mga alipin ng Dark Nether Sect. Mapalad na mayroon tayong proteksyon ni Elder Arwin. Kung hindi, pinatay na sana ako kahapon. Ngumiti ng pilit si Renz. Kahapon ay palihim din siyang nagpahinga dahil sa sobrang pagod. Ilang beses na rin siyang hinampas. Sa oras na iyon, hindi na siya makatayo, ngunit hindi siya pinatay ng disipulo ng Dark Nether Sect. Naghinala siya na dahil kay Arwin kaya siya nabigyan ng ganitong paggamot. Nagtataka ako kung kumusta na si Elder Arwin. Ang mga tao mula sa Dark Nether Sect ay masyadong masungit kay Elder Arwin, lalo na kapag nalaman nila na kami ang kanyang kahinaan. Ginamit talaga nila kami bilang leverage para pilitin si Elder Arwin na isulat ang Saint Inscriptions para sa kanila, sabi ni Henry, nag-aalala. Sa tingin ko ay ligtas na si Elder Arwin sa ngayon. Kung hindi, ang disipulo ng Dark Nether Sect ay hindi sana nagbigay ng preferensyang pagtrato kay Renz kahapon, sabi ni Jack. Kung iisipin, hindi talaga tayo pinalad na makatagpo ang Dark Nether Sect noong nanghuli sila ng mga alipin. At saka, kung hindi dahil sa atin, hindi papayag si Elder Arwin na mahuli ang sarili ng hindi lumaban. Nang maabot ni Gold Tog ang dulo ng kanyang sentensya, baka sa kanyang mukha ang isang guilty expression. Tama. Sa lakas ni Elder Arwin, kahit hindi niya tayo maisama, makakatakas pa rin siya mag-isa, pagsang-ayon ni Sima. Noong una, pagkatapos na dalhin ni Arwin si Wilbur at ang iba pa palayo sa Moon Illumination Sect, tulad ng hinala ni Alvin, sila nga ay dumating sa Windfall Nation. Ang kanilang destinasyon ay ang kabisera din ng Windfall Nation. Gayunpaman, sila ay medyo malas. Hindi nagtagal pagkatapos nilang dumating sa Windfall Nation, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga tao mula sa Dark Nether Sect na kumukuha ng mga alipin. Ang grupo ng mga tao ay pinamunuan ng Vice-Sect leader ng Dark Nether Sect. Isa siyang eminent Saint Stage powerhouse na nireranggo sa top 5 sa sect. Sa harap ng powerhouse na ito, maaaring makatakas si Arwin ng mag-isa. Gayunpaman, imposible para sa kanya na isama si Wilbur at ang iba pa. Hinayaan lamang ni Arwin ang kanyang sarili na mahuli kasama si Wilbur at ang iba pa. Sa una, inihayag ni Arwin ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang 3-star Saint Inscription Master. Gusto niyang tretuhin ng maayos ng Dark Nether Sect si Wilbur at ang iba pa at ayaw niyang maging alipin sila. Gayunpaman, bilang isang sekta ng Devil daw, hindi pinahintulutan ng Dark Nether Sect ang sarili na itulak ni Arwin. Hindi lang nila ginawang alipin si Wilbur at ang iba pa, ngunit ginamit pa nila ang kanilang buhay para banta si Arwin na maglingkod sa Dark Nether Sect. Kung susuwayin sila ni Arwin, papatayin nila si Wilbur at ang iba pa. Sa opinyon ni Arwin, si Wilbur at ang iba pa ay ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid na si Alvin. Kung may mangyari man sa kanila, wala siyang paraan para ipaliwanag ito sa kanya. Dahil dito, masunurin lamang siyang sumunod sa Dark Nether Sect at hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Gayunpaman, mayroon siyang isang kondisyon. Hindi mapatay si Wilbur at ang iba pa. Kung hindi, hindi na siya magsusulat ng anumang Saint Inscription para sa Dark Nether Sect kahit na siya ay namatay. Napagtanto din ng Dark Nether Sect na ito ang bottom line ni Arwin at sumang-ayon sa kanyang kondisyon. Dahil dito, si Wilbur at ang iba pa ay wala sa anumang panganib kahit na sila ay naging mga alipin ng Dark Nether Sect. Biglang, isa sa dalawang disipulo ng Dark Nether Sect na naglalakad malapit sa Wilbur at ang iba pa ay nagsabi, "Hoy, narinig mo ba?" Ang isa pang kahangahangang talento ay lumitaw sa Windfall Nation. Siya ay tinatawag na Alvin o isang bagay. Siya ang pansamantalang tagapayo ng Sito clan sa kabisera. 1603.
Ang dalawang disipulo ng Dark Nether Sect ay responsable sa pagsubaybay sa mga alipin na nagmimina sa reserbang Saint Stone. Nagkwentuhan sila na parang walang tao sa kanilang paligid. Gayunpaman, ang kanilang idle chat ay narinig ni Wilbur at ng iba pa na ikinagulat nila. Alvin. Batang talento. Ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan. Saglit, nagpalitan ng tingin si Wilbur at ang iba pa bago nila sinimulang ihatid ang kanilang mga boses. Sa tingin mo ba ay Alvin Boy? Si Wilbur ang unang nagtanong. Maaaring. Tumango si Sima. Dapat ay Young Master. Naging pansamantalang advisor ng Sito Clan ang Young Master. Si Jack ay nalilito. Marahil ito ay isang taong may parehong pangalan. Sabi ni Henry. Hindi siya nagkaroon ng mataas na pag-asa. Kung tutusin, kahit na ang likas na talento at lakas ni Alvin ay napakalayo ay hindi niya kayang abutin, malayo pa rin siya sa pagiging kwalipikado upang maging pansamantalang tagapayo ng Sito Clan sa kabisera. Ang Sito Clan ng kabisera ay isang makapangyarihang 7th rate clan na mas malakas kaysa sa kasalukuyang Dark Nether Sect. Hindi naging madali ang maging interim advisor ng Sito Clan. Posibleng isang taong may parehong pangalan. Tumango si Renz. Siya ay kalmado gaya ni Henry. Young talent, Alvin. Baka iisa lang silang tao, bulong ni Chad. Habang si Wilbur at ang isipan ng iba ay malapit ng gumala, ang isa sa dalawang disipulo ng Dark Nether Sect na dumaan ay galit na umungol. Hoy, anong ginagawa nyo? Sinusubukang magpakalma. Sa pamamagitan lamang ng pag-angat ng kanyang kamay, ang kanyang letigo ay damapo ng husto sa mukha ni Henry, nag-iwan ng isang purplish black mark sa kanyang mukha habang ang dugo ay nagsimulang umagos mula dito. Dahil sa biglaang paghampas din niya ay nasuray-suray siya at halos mahulog sa lupa. Ang biglaan at matinding sakit ay naging dahilan ng pag-ungol niya nang makabalik siya sa kanyang katinoan. Agad niyang pinandilatan ang alagad ng Dark Nether Sect na bumalot sa kanya. Mula sa Mortal Continent hanggang sa Dao Marshall Saintland, kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan noon? Ano? Gusto mo ba akong sampelan pabalik? Nang makita ang galit sa mga mata ni Henry, ang disipulo ng Dark Nether Sect na iyon ay tumawa sa halip. Itinaas niya ang letigo sa kanyang kamay, nagbabalak na hagupitin si Henry sa ibang pagkakataon. Naging seryoso ang mukha ni Henry. Gusto niyang gumanti. Sa sandaling ito, wala na siyang pakialam kung matatalo niya ang kabilang partido o hindi. Marahil, ang kanyang kasalukuyang lakas ay mas mababa kaysa sa kabilang partido ngunit iyon ay hindi nangangahulugan na wala siyang anumang pagmamataas. Gayunpaman, bago kumilos si Henry, tahimik na hinarang siya ni Wilbur at ng iba pa habang malamig silang nakatingin sa disipulo ng Dark Nether Sect na nagtaas ng kanyang letigo. Ano? Lahat ba kayo ay naghahanap ng kamatayan? Ito ang unang pagkakataon na ang disipulo ng Dark Nether Sect ay nakakita ng mga alipin na napakatapang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may layuning pumatay. Gusto niyang patayin kaagad ang mga ito. Hinarang ng isa pang disipulo ng Dark Nether Sect ang kanyang kasama at pinaalalahanan siya gamit ang voice transmission, mayroon silang malapit na relasyon sa bagong 3-star Saint Inscription Master na iyon sa ating sekta. Personal na nagpasa ng utos si Vice Sect Leader Ta na hayaan silang magtrabaho, ngunit hindi tayo pinapayagang saktan o patayin sila. Sila ang grupo ng mga taong nahuli kasama ang 3-star Saint Inscription Master na iyon. Nang marinig iyon, agad na kumunat ang noo ng huli. Narinig din niya na may ilang mga tao sa mga bagong alipin na hindi mahipo, sa karamihan ay maaari lamang nilang turuan sila ng isang maliit na leksyon. Kung sila ay lubhang nasugatan o namatay, ang mga taong namamahala sa pagsubaybay sa mga alipin ay mapapahamak. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanyang isipan na ang mga untouchable na tao ay itong grupo ng mga taong masungit sa kanya. Bagamat maaari pa niyang turuan ang grupong ito ng mga tao ng isang maliit na aral, maliwanag na ang grupong ito ng mga tao ay handang makipaglaban sa kanya. Agad niyang inalis ang pag-iisip na turuan sila ng leksyon. Kung ang mga taong ito ay sumama sa kanya ng todo, maaaring hindi niya sinasadyang mapatay ang mga ito.
Wala siyang pakialam sa buhay ng mga taong ito. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang utos na personal na ibinigay ng kanilang vice sect leader. Kinilig siya habang iniisip ang mga kahihinatnan kung susuwayin niya ang kanyang vice sect leader. Hindi siya nang ahas na subukan ang pasensya ng kanyang vice sect leader. Malamig na bumantong hininga ang disipulo ng Dark Nether sect bago niya ibinaba ang latigo. Pinatay niya si Henry bago siya umalis kasama ang kanyang kasama. Kasabay nito, may inggit sa mga mata ng iba pang mga alipin sa malapit nang tumingin sila kay Wilbur at sa iba pa. Bagamat si Wilbur at ang iba ay mga alipin din, ang pagtrato sa kanila ay mas mabuti kaysa sa kanila. At least, hindi sila mawawalan ng buhay. Wala silang ideya kung bakit magiging maluwag ang loob ng mga alagad ng Dark Nether sect sa grupo ng mga tao. Ipinagpatuloy ni Wilbur at ng iba pa ang kanilang pag-uusap nang makita nilang umalis na ang dalawang disipulo ng Dark Nether sect. Dapat nating i-double confirm kung ang taong iyon ay si Alvin o hindi. Kung siya nga, hindi na tayo magiging mahirap na makalabas sa impyernong butas na ito kasama ang maimpluwensyang puwersa ng Sito clan. Hindi ko na talaga gustong manatili pa sa kanyang impyerno, sabi ni Renz. Bagamat ligtas ang kanilang buhay salamat kay Arwin, sumang-ayon pa rin sa kanya ang lahat. Ang pinakamalaking problema ngayon ay wala kaming paraan para makipag-ugnayan sa Alvin na iyon sa Sito clan. Kami ay mga alipin ng Dark Nether sect ngayon, at sa pangkalahatan ay imposible para sa amin na umalis, sabi ni Sima. Oo, ito ay isang problema. Tumango si Gold Dog. Kahit na nasa Sito clan talaga si Master, wala pa rin tayong paraan para umalis sa lugar na ito kung hindi niya alam na nandito tayo. Mukhang may nakalimutan kayong lahat. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Wilbur. Ang kanyang mga mata ay mukhang matalino na tila nakikita niya ang lahat. Ang kanyang mga salita ay matagumpay na nakaakit kay Sima at sa atensyon ng iba. Sa ilalim ng tingin ng iilang tao, nagpatuloy si Wilbur sa isang hininga, isantibi ang katotohanan kung ang Alvin ng Sito clan sa kabisera ay ang Little Tia na kilala natin o hindi, dahil kumalat na ang pangalan niya dito, sigurado akong nakarating din ito sa pandinig ni Elder Arwin. Batay sa kung gaano katalino si Elder Arwin, sigurado akong malalaman ni Darfield clan iyon mula kay Siling Til. Kung siya talaga ang ating Alvin boy, hindi alintana kung paano siya naging pansamantalang tagapayo ng Sito clan, sigurado akong hindi siya magiging mahirap na ilayo kami ni Elder Arwin sa lugar na ito kung humingi siya ng tulong sa Sito clan. Sa sandaling umalis ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, agad na nagningning ang mga mata ni Sima at ng iba pa. Bakit hindi ko naisip ito? Ngumiti ng pilit si Renz. Tulad ng kasabihan, ang pag-aalala ay magreresulta lamang sa kaguluhan. Naisip ko lang ito. Gayunpaman, sigurado akong narinig na ni Elder Arwin ang tungkol sa interim advisor na si Alvin ng Sito clan kung malalaman din natin ang tungkol sa kanya, dagdag ni Wilbur. Totoo sa kanyang mga salita, narinig na ni Arwin ang balita tungkol sa interim advisor na si Alvin ng Sito clan. Bilang isang 3-star Saint Inscription Master, kahit na siya ay nasa ilalim ng house arrest ng Dark Nether sect, ang kanyang buhay ay mas maganda pa rin kaysa kay Wilbur at sa iba pa. Natural, maaari siyang umalis anumang oras na gusto niya gamit ang kanyang kasalukuyang lakas maliban kung binabantayan siya ng isang powerhouse ng Saint Stage. 1604. Mayroon lamang dalawang powerhouse ng Saint Stage sa Dark Nether sect. Natural, imposibleng bantayan nila si Arwin. Ang dahilan kung bakit hindi umalis si Arwin ay dahil kay Wilbur at sa iba pa. Sa lahat ng oras na ito, sinubukan niyang gumawa ng mga paraan para iligtas si Wilbur at ang iba pa para makaalis sila sa Dark Nether sect. Gayunpaman, wala siyang anumang pagkakataon dahil tila nahulaan ng vice sect leader ng Dark Nether sect na nagpabalik sa kanya ang kanyang intensyon. Dahil dito, kung minsan ay nagkukusa siyang suriin siya. Kahit na hindi siya bantayan ng vice sect leader ng Dark Nether sect, mahihirapan pa rin siyang iligtas si Wilbur at ang iba pa. Ito ay dahil maraming mga imminent Saint Stage powerhouses na nagbabantay sa lugar kung saan nila ikinulong ang mga alipin. Kapag nakarating na si Arwin sa lugar, mararamdaman ito ng imminent Saint Stage powerhouses.
Magagawa niyang tumakas ng mag-isa, ngunit imposibleng mailigtas si Wilbur at ang iba pa. Alvin. Ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan. Tumibok ang puso ni Arwin. Nagulat siya nang malaman niya ang pangalan ng interim advisor ng Sito Clan na kumalat sa buong Windfall Nation. Si Junior Brother kaya. Pumunta siya sa Windfall Nation. Si Arwin ay halos tiyak na ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan ay ang kanyang nakababatang kapatid nang malaman niyang ang kanyang pangalan ay Alvin. Ito ay dahil sinabi niya sa kanyang junior brother noon na pupunta siya sa Windfall Nation kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Si Arwin ay talagang dumating sa Windfall Nation. Bukod dito, dinala pa niya si Wilbur at ang iba pa. Sa kasamaang palad, ang mga tao mula sa Dark Nether Sect ay biglang lumitaw sa kanilang paglalakbay at nahuli sila. Wala silang ibang choice kundi manatili dito. Gayunpaman, paano nagawang maging pansamantalang advisor ng Sito Clan si Junior Brother? Bagamat ang Sito Clan ay isang 7th rate na puwersa tulad ng Dark Nether Sect, walang duda na mas malakas sila. Ang Dark Nether Sect ay mayroon lamang 2 Saint Stage Devil Cultivator na nagbabantay dito. Matagal nang narinig ni Arwin ang tungkol sa Sito Clan sa Windfall Nation bago pumunta dito. Tungkol naman sa Dark Nether Sect, hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Batay dito lamang, makikita ng isang tao na ang Dark Nether Sect ay malayo sa pagiging maihahambing sa Sito Clan. Gayunpaman, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay talagang naging pansamantalang tagapayo ng napakalakas na angkan ng ika-7 antas. Nakakagulat talaga si Junior Brother minsan. Sigurado si Arwin na ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan ay ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa edad ng pansamantalang tagapayo, hindi dahil nabanggit niya ang tungkol sa pagpunta sa Windfall Nation sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki dati. Ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan ay wala pang 40 taong gulang. Ito ay katulad ng kanyang junior na kapatid. Nakakatawa talaga ang progress ni Junior Brother. Kahit si Lady Flare mula sa Drift Blaze Sect ay natalo sa kanya sa huli. Si Arwin ay emosyonal na bumantong hininga. Hindi pa niya narinig ang tungkol kay Lady Flare noong nasa Moon Illumination Sect pa siya ng 9 Sect Alliances. Gayunpaman, pagkatapos makarating sa Windfall Nation, ang 2 salitang ito ay patuloy na pumapasok sa kanyang mga tainga. Kinakatawan nito ang pinakamalakas na powerhouse sa mga nakababatang henerasyon sa Windfall Nation. Matagal na nagulat si Arwin nang malaman niyang ang pinakamalakas na powerhouse sa mga nakababatang henerasyong Windfall Nation ay isang kabataang babae. Hindi dahil minamaliit niya ang mga babae, ngunit ang mga babae ay karaniwang ipinanganak na mas mahina kaysa sa mga lalaki sa maraming aspeto. Nang walang anumang likas na kalamangan, ang isang babae na nagkaroon ng gayong mga tagumpay at mataas na likas na talento ay nakakatakot. Sa oras na iyon, iniisip niya kung si Lady Flare mula sa Drift Blaze Sect o ang kanyang nakababatang kapatid ay may mas mataas na likas na talento. Sa ngayon, sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang sagot. Tinalo ni Alvin, ang pansamantalang advisor ng Sito Clan, si Lady Flare mula sa Drift Blaze Sect. Pinalitan niya siya at naging ika-23 powerhouse sa tuktok ng stage ng Saint Rudiment sa Heaven Rankan. Dahil si Junior Brother ay nasa Sito Clan at may hawak na posisyon bilang pansamantalang advisor, sigurado akong hindi siya tatanggihan ng Sito Clan kung hihingi siya ng tulong sa kanila, naisip ni Arwin sa kanyang sarili at nakahinga ng maluwag. Sa wakas ay maliligtas din sila. Ang sila, na binanggit ni Arwin, natural, ay tumutukoy kay Wilbur at sa iba pa. Dati, parang malabo ang sitwasyon. Gayunpaman, nakikita niya ang isang sinag ng pag-asa ngayon. Ang sinag ng pag-asa na ito ay nagmula sa walang iba kundi ang kanyang nakababatang kapatid na siya ring pansamantalang tagapayo ng Sito Clan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay humanap ako ng dahilan para magtungo ako sa kabisera. Kung gayon, kailangan kong gumawa ng paraan para makausap si Junior Brother. Di nagtagal, nagsimulang magplano si Arwin sa kanyang puso. Bagamat makakaalis ako ng walang kahirap-hirap, tiyak na ilalabas ng Vice Sect Leader ang kanyang galit at kahihiyan sa kanila kung aalis ako. Sa oras na iyon, kahit na makabalik ako ng may tulong, nakakapagtaka kung buhay pa sila.
Kung may mangyari sa kanila, ano pa ang silbi ko sa paghahanap ng tulong? Alam ni Arwin na dapat siyang humanap ng dahilan na magpapahintulot sa Dark Nether sect na maglakbay sa kabisera ng Windfall Nation. Ayan na. Di nagtagal, sa wakas ay nakaisip si Arwin ng isang ideya. Agad niyang hinanap ang Vice Sect leader na nakahuli sa kanya, si Wilbur, at ang iba pa at dinala sila pabalik sa Dark Nether sect. Nang hindi kumikibo, sinabi niya, Vice Sect Leader Tan, gusto kong pumunta sa kabisera ng Windfall Nation para bumili ng mga materyales para sa Saint Inscriptions. Upang bumili ng mga materyales para sa Saint Inscriptions. Nang marinig ang mga salita ni Arwin, si Vice Sect Leader Tan ng Dark Nether Sect, isang maliit ngunit matatag na matandang lalaki na nakasuot ng itim na mahabang roba, ay sumimangot. Anong mga materyales ang gusto mo? Sabihin mo sa akin, at tutulungan kitang maghanap nito sa imbakan. Kung wala tayo nito sa imbakan, ipapadala ko ang aking mga tauhan upang bumili ng mga ito. Vice Sect Leader Tan, hindi ako sigurado kung anong uri ng mga materyales ang kailangan ko kaya kailangan kong lumabas ng personal. Nang marating ni Arwin ang bahaging ito ng pangungusap, napansin niyang naging seryoso ang mukha ni Vice Sect Leader Tan. Parang tatanggihan na siya nito. Mabilis na nagpatuloy si Arwin sa pagsasalita, ang mga materyales na kailangan ko ay para sa 4-star Saint Inscriptions. Pakiramdam ko ay nakarating na ako sa punto ng pagiging 4-star Saint Inscription Master. Kung mayroon akong mga materyales na mag-e-eksperimento, magagawa kong maging 4-star Saint Inscription Master sa pinakamaikling panahon. 4-star Saint Inscription Master. Dapat aminin na ang mga salita ni Arwin ay talagang kapaki-pakinabang at nakatutokso. At least, sapat na iyon para lumiwanag ang mata ni Vice Sect Leader Tan. Puno ng tuwa ang mukha niya. Ang kanilang Dark Nether sect ay wala talagang 4-star Saint Inscription Master. Para sa 3-star Saint Inscription Master, dalawa lang sila, kasama si Arwin. Kung ang ating Dark Nether sect ay may 4-star Saint Inscription Master. Sa sandaling naisip ito ni Tovian, ang Vice Sect leader ng Dark Nether sect, na puno ng pananabik ang kanyang puso. Ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Arwin ay naging mas palakaibigan. Kailan mo balak umalis? Sasamahan kita. Bukas. Hindi nagulat si Arwin sa gusto ni Tovian na sundan siya sa kabisera ng Windfall Nation. Kung tutuusin, mas magugulat pa siya kung hindi siya susundin ni Tovian. Junior brother, sa wakas ay magsasama na tayong dalawa. Matapos sumang-ayon si Tovian sa kanyang panukala, ang puso ni Arwin ay napuno ng pananabik. Kahit na siya ay nakulong sa Dark Nether sect, hindi siya tumigil sa pag-aalala tungkol sa kaligtasan ng junior brother. Ngayon na sa wakas ay nakatanggap na siya ng balita tungkol kay Alvin, kasama ang katotohanang makikita niya siya sa lalong madaling panahon, natural na siya ay nasa sabik. 1605. Natural, hindi alam ni Alvin ang nangyayari sa labas. Sa sandaling ito, naglilinang siya sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Ang oras sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay dumaloy ng napakabagal. Ang 5 araw doon ay katumbas ng 1 araw sa labas. Dahil dito, si Alvin ay nagkaroon ng maraming oras upang linangin. Sa pinakakaunti, ito ay mas mahusay kaysa sa lahat sa Dow Marshall Saint Land. Matapos palakasin ang kanyang cultivation base sa Paramount Saint Rudiment Stage, nagsimulang mag-charge si Alvin sa tuktok ng Paramount Saint Rudiment Stage. Ito ay dahil pagkatapos niyang makapasok sa tuktok ng Paramount Saint Rudiment Stage, maaari siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa nalalapit na stage ng Saint at sa wakas, sa Saint Stage. Sa kanyang kasalukuyang lakas, siya ay halos hindi magagapi pagdating sa lahat ng mga powerhouse sa ibaba ng Saint Stage. Gayunpaman, ang kanyang cultivation base ay papalapit pa lamang sa tuktok ng Paramount Saint Rudiment Stage, hindi pa ito maituturing na ganap na pumapasok sa Paramount Saint Rudiment Stage. Batay sa aking kasalukuyang lakas, kung makapasok ako sa nalalapit na stage ng Saint, ang true energy sa aking chi ay tataas din ng malaki. Sa oras na iyon, kung ilalabas ko ang lahat ng aking kapangyarihan, dapat akong maihambing sa pinakamahina na powerhouse ng Saint Stage, tama ba?
Bukod sa paglilinang, nangarap din si Alvin tungkol sa kanyang kinabukasan. Bagamat mayroon siyang ganoong pag-iisip, hindi pa rin siya lubos na nakatitiyak na nakita niya ang kumpletong lakas ng isang powerhouse ng Saint Stage noon. Ang isang napipintong powerhouse ng Saint Stage ay hindi maihahambing sa isang powerhouse ng Saint Stage sa lahat. Isa itong ganap na bagong pagbabago. Biglang umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na katok sa hangin. Narinig ni Elder Harrison ang ingay at agad na inalerto si Alvin. May balita ba tungkol sa senior brother at sa iba pa? Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Dati, sinabi niya kay Hyder, ang dakilang young master ng Sito clan, na huwag siyang abalahin maliban kung may balita sila tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid. Ngayon na sila ay dumating na kumakatok sa kanyang pinto, ito ay maliwanag na sila ay may balita tungkol sa kanyang senior kapatid na lalaki. Matapos lisanin ng Seven Treasures Exquisite Pagoda at buksan ang pinto, ang unang nakita ni Alvin ay si Hyder na nakatayo sa labas ng kanyang silid. Young Master Hyder, may balita ba tungkol sa aking nakatatandang kapatid? Oo. Tumanggaw si Hyder. Nasaan ang aking senior kuya? Agad na tanong ni Alvin. Master Darfield, ang totoo, hindi namin nakita ang senior mong kapatid. Siya ang nakahanap sa amin. Gayunpaman, parang may naharap siyang problema. Hiniling lang niya sa isang tao na magpadala ng voice transmission Jade token sa Sito clan. Bukod dito, partikular niyang hiniling na dapat itong ipasa sa iyo, sabi ni Hyder. Ang voice transmission Jade token ay isang Jade token na may nakasulat na voice transmission saint inscription sa Dao Martial Saint Land. Katulad ng voice transmission Jade slip sa Cloud Continent, ginamit ito para mag-imbak ng mga mensahe. Naturally, kumpara sa voice transmission Jade slips, ang voice transmission Jade token ay maaaring mag-imbak ng mas mahabang mensahe at hindi madaling masira. Halimbawa, kung ang voice transmission Jade slip na iniwan ni Raymond para kay Alvin ay isang voice transmission Jade token, tiyak na hindi ito madaling masira. Sakto lang dahil nasira ang voice transmission Jade slip kaya hindi nakilala ni Alvin si Kumi. Kung hindi, masisiyahan siya sa kanyang buhay bilang isang young mansion master sa Azure Cloud Mansion. Ha! Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Hyder, agad siyang sumimangot. Ibig sabihin hindi ka sigurado na ito ang aking nakatatandang kapatid. Sinabi ng taong nagpadala ng voice transmission Jade token na si Arwin ang humiling sa kanya na ipadala ang Jade token na ito. Sa tingin ko dapat siya iyon, tama? Sagot ni Hyder. Kung ganoon, hindi dapat magkamali. Tumanggaw si Alvin. Pagkatapos kunin ang voice transmission Jade token mula sa Hyder, inilagay ni Alvin ang kanyang true energy dito. Ang paraan para i-activate ang voice transmission Jade token ay katulad ng pag-activate ng voice transmission Jade sleep. Hindi nagtagal, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Junior brother, nang marinig kong may isang batang pansamantalang tagapayo na tinatawag na Alvin sa Sito clan, nalaman ko kaagad na ikaw iyon. Ikaw lang ang makakatalo kay Lady Flare ng Drift Blaze Sect, ang pinakamalakas na powerhouse sa mga nakababatang henerasyon sa Windfall Nation. Ang iyong pangalan ay kumalat sa lahat ng sulok ng bansa. Sigurado ako na narito ang iyong presensya. Sigurado akong narito ang iyong presensya. Nahulaan mo na pupunta rin ako sa Windfall Nation. Nang marinig ito ni Alvin, napuno siya ng pananabik. Masasabi niyang boses iyon ng kanyang senior brother. Siguradong hindi ito peke. Sa totoo lang, pagkatapos mong makatakas mula sa Moon Illumination Sect, nasa parehong sitwasyon din kami gaya mo. Pero, swerte ang iilang powerhouse ng Saint Stage na nakatutok sa iyo. Kung hindi, malabong makatakas tayo. Pagkatapos umalis sa Moon Illumination Sect, dinala ko sila dito sa Windfall Nation. Noong una, nagplano kami na magtungo sa Windfall Nation at sa Nation. Sa lahat ng Windfall Nation, sino ang mag-aakalang hindi nagtagal pagkatapos naming makarating sa Windfall Nation, lahat kami ay kasalukuyang nakulong sa Dark Nether Sect. Huwag kang magkaroon ng kumpiyansa na paalisin sila mula sa lugar na iyon nang hindi nagdudulot sa kanila ng anumang pinsala.
Ang mensahe ni Arwin ay patuloy na umalangaw-ngaw sa hangin. Gayunpaman, ayos lang kung ayaw tumulong ng Sito Clan. Mag-iisip ako ng ibang paraan at tingnan kung mailalayo ko sila sa Dark Nether Sect nang hindi sila nagdudulot ng anumang pinsala. Hahanapin ka namin sa kabisera kapag umalis na kami sa Dark Nether Sect. Sa ngayon, wala tayo sa anumang panganib. Bukod dito, ipinaliwanag din ni Arwin na nagawa niyang pumunta sa kabisera sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng pag-asa sa isang dahilan, at sinundan siya ng Vice Sect Leader at 2 Elder ng Dark Nether Sect dito. Ang Vice Sect Leader ng Dark Nether Sect ay tinawag na Tovian, at siya ay isang eminent Saint Stage powerhouse. Para sa 2 pang Elder ng Dark Nether Sect, silang dalawa ay mga namumukod tanging powerhouse sa tuktok ng nalalapit na stage ng Saint. Sa wakas, natapos na ang mensahe sa Voice Transmission Jade Token. Dark Nether Sect. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Alvin habang tumataas ang intensyon ng pagpatay sa kanyang puso. How dare that Dark Nether Sect or something na inalipin ang kanyang senior brother at ang iba pa. Ito ay walang alinlangan na isang lantarang insulto sa kanya. Master Darfield, ano ang sinabi ng senior brother mo sa Voice Transmission Jade Token? May maitutulong ba ako? Mabilis na nagtanong si Hyder sa isang napapanahong paraan, tulad ng isang napapanahong ulan sa panahon ng tagtuyot, nang makita niyang ang mukha ni Alvin ay naging seryoso. Young Master Hyder, kilala mo ba ang Dark Nether Sect? Tanong ni Alvin habang nakatingin sa Hyder. Sa Voice Transmission Jade Token, hindi sinabi sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Arwin kung anong uri ng sekta ang Dark Nether Sect. Nahulaan niya kung bakit hindi gaanong nagbigay ng paliwanag ang kanyang nakatatandang kapatid. Alam niya siguro na malalaman ni Alvin ang higit pa tungkol dito sa Sito Clan. Dark Nether Sect. Oo, gusto ko. Tumango si Hyder. Tulad ng Drift Blaze Sect, ang Dark Nether Sect ay isa ring 7th rate na puwersa sa Windfall Nation. Gayunpaman, bagamat pareho silang 7th rate na puwersa, ang Dark Nether Sect ay hindi maihahambing sa Drift Blaze Sect. Hindi lamang iyon, ngunit ito ay malayo sa pagiging maihahambing sa ating Sito Clan pati na rin. Sa Windfall Sect lamang, sila ay itinuturing na pinakamahinang sect. May 2 powerhouse ng Saint Stage sa sect bukod dito, ang 2 powerhouse ng Saint Stage ay nakalusot lang sa Saint Stage ilang dosenang taon na ang nakakaraan. 7th rate na puwersa. 2 powerhouse ng Saint Stage. Sumimangot si Alvin. Gaano man kalakas o gaano karaming mga martial o daw cultivator ang nasa ibaba ng Saint Stage nila, hindi siya natakot. Sa kanyang kasalukuyang lakas, tiwala siyang hindi siya magagapi sa mga nasa ibaba ng stage ng Saint. Gayunpaman, hindi niya nagawang harapin ang mga powerhouse ng Saint Stage. Sa pinakakaunti, hindi ito isang bagay na maaari niyang harapin ngayon. Master Darfield, maaaring may kinalaman sa Dark Nether Sect ang kasalukuyang sitwasyon ng iyong nakatatandang kapatid. Bilang dakilang Young Master ng Sito Clan, natural, hindi tulala si Hyder. Mahuhulaan niya kung ano ang nangyari sa pamamagitan ng tanong ni Alvin. Oo. Hindi itinago ni Alvin ang bagay na iyon at sinabi sa kanya na ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at ang kanyang malalapit na kaibigan ay pinanatili bilang mga alipin sa Dark Nether Sect. Dahil ang Dark Nether Sect ay isang 7th rate force, halos imposible para sa akin na mailigtas ang aking nakatatandang kapatid at malalapit na kaibigan gamit ang aking kasalukuyang lakas. Hyder, maaari mo ba akong tulungan ng iyong ama sa bagay na ito? Kung iligtas mo ang aking nakatatandang kapatid at malalapit na kaibigan, may utang na loob ako sa iyo. Malungkot ang ekspresyon ni Alvin nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Bihira para kay Alvin ang makautang ng pabor sa mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang utang ng pasasalamat ay ang pinakamahirap na bayaran. Gayunpaman, ngayon, para sa kapakanan ng kanyang nakatatandang kapatid at malalapit na kaibigan, handa siyang magkaroon ng pabor sa isang tao. Ang Dark Nether Sect. Nang marinig ni Hyder ang kanyang mga salita, ang kanyang mga mata ay kuminang saglit bago niya sinabi, Master Darfield, kung hindi ang Dark Nether Sect at ilang iba pang puwersang pang 7 antas na mas malakas kaysa sa Dark Nether Sect, agad akong makakasang-ayon sa iyong kahilingan.
Gayunpaman, dahil ito ay may kinalaman sa Dark Nether Sect, kailangan kong iulat ito sa aking ama. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Hyder sa kanyang bibig, hindi napigilan ni Alvin na sumimangot. Ang una niyang naisip ay sinisikap ni Hyder na iwasan ang sitwasyong ito. Ang Dark Nether Sect ay isa lamang puwersa na nasa ilalim ng Windfall Nation 7th Great Forces, kaya bakit ito matatakot ng Sito Clan? Nang makita ni Hyder ang pagsimangot ni Alvin, natural niyang mahulaan kung ano ang iniisip ni Alvin. Ngumiti siya ng pilit habang sinasabi, Master Darfield, hindi ko iniiwasang tulungan ka. May koneksyon lang ang Dark Nether Sect sa Sito Clan. May koneksyon ba ito sa sect leader mo? Naging seryoso ang mukha ni Alvin. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng koneksyon ng Sito Clan sa Dark Nether Sect. Kung alam niya ito ng mas maaga, hindi niya naligtas si Hyder. Natural, sa loob-loob niya lang ito naisip. Noong panahong iyon, kahit na alam niyang may koneksyon ang Sito Clan sa Dark Nether Sect, nailigtas pa rin niya si Hyder dahil ginawa niya ito para makuha ang malaking gantimpala na ipinangako ng Sito Clan. Gayunpaman, hindi niya siya maliligtas kung nakilala niya ang kanyang nakatatandang kapatid at ang kanyang malalapit na kaibigan ay inalipin ng Dark Nether Sect. Oo. Tumango si Hyder. Matapos makita ang malungkot na mukha ni Alvin, alam niyang malamang na hindi maintindihan ni Alvin ang sitwasyon. Mabilis niyang ipinaliwanag, upang mas tumpak, hindi sila nauugnay sa aming buong Sito Clan ngunit sa panig ni Margus at Fraser. 1606. Si Fraser ay ang pangalawang young master ng Sito Clan. Siya rin ang taong naging dahilan ng muntik nang mawalan ng buhay si Hyder. Para kay Margus, ang ama ni Fraser, ang kanyang posisyon sa angkan ay isang antas lamang sa ilalim ng leader ng clan, si Warwick. Kilala rin siya bilang Second Master Ming. Kahit na ang Sito Clan ay tila kahanga-hanga sa kabuuan, ito ay talagang nahahati sa dalawang paksayon. Ang isang paksayon ay pinamunuan ng pinuno ng clan, Warwick, at ang isa pang paksayon ay pinamumunuan ni Second Master Margus. Ang totoo, si Margus at ang kanyang mga tao ay hindi ang unang sumalungat sa atin. Maging ang nakaraang henerasyon, ang aking lolo, ang dating clan leader ng Sito Clan, ay nakipag-away din sa kanyang ama na may sariling paksayon din, sabi ni Hyder, nagsimulang bumangon ang Dark Nether Sect noong ang ama ni Margus ay nasa kanyang kalakasan. Ayon sa impormasyong suportado ng mga Nether na si Ming. Kapag lumakas sila, dapat silang kumilos bilang sandang ni Margus para tumusok sa dibdib ng ating pangkat. Nang marating ni Hyder ang bahaging ito ng pangungusap, seryoso ang kanyang ekspresyon. Sa lahat ng oras na ito, ang aming paksayon ay palaging nais na alisin ang Dark Nether Sect, ngunit wala kaming mahanap na paraan. Ito ay dahil si Margus ay pinoprotektahan sila sa dilim. Kung kami ay kikilos, ang paksayon ni Margus ay maaaring kumilos ng walang ingat at humiwalay sa amin. Sa oras na iyon, kahit na ang aming paksayon ay lumitaw na nanalo, ang Sito Clan ay maaaring magdusa pa rin ng isang mabigat na suntok. Puwersa tulad ng Dark Nether Sect, sinabi ni Hyder ang kanyang pag-aalala. Nakikita ko. Matapos marinig ang pagpapaliwanag ni Hyder kung ano ang nakataya, agad na lumuwag ang ekspresyon ni Alvin. Kung iyon ang kaso, makatwiran ang reaksyon ni Hyder. Sa kasong ito, ang clan leader ay maaaring hindi handang tumulong sa akin kahit na hanapin mo siya. Tanong ni Alvin. Master Darfield, gusto ko talagang tulungan ka sa bagay na ito, at sigurado akong ganoon din ang mararamdaman ng tatay ko. Gayunpaman, kailangang isaalang-alang ng tatay ko ang lahat. Kahit na ganoon, marahil ay makakapagbigay ng solusyon ang tatay ko para iligtas ang iyong nakatatandang kapatid at malalapit na kaibigan mula sa Dark Nether Sect nang hindi natatapakan ang mga daliri ni Margus, paumanhin na sabi ni Hyder. Ang mga tao ng Dark Nether Sect ay halos mga devil cultivator at nagtataglay ng marahas na ugali. Mas mabuting huwag na nating ipagpaliban ang bagay na ito. Baka nasa panganib ang iyong senior na kapatid at malalapit na kaibigan. Hahanapin ko ngayon ang aking ama. Sinabi ni Hyder bago siya umalis upang hanapin ang kanyang ama, si Warwick, ang pinuno ng angkan ng Sito Clan. Sandali.
Sa sandaling ito, kumikinang ang mga mata ni Alvin habang tinawag niya si Hyder. Nasabi mo lang bang ang mga tao ng Dark Nether Sect ay halos mga Devil Cultivator? Mga Devil Cultivator. Marahil, ang pagkakaroon ng mga Devil Cultivator ay nakakatakot sa ibang tao dahil sila ay marahas at malupit na walang awa. Gayunpaman, para kay Alvin, sila ay parang karne sa kanyang chopping board. Ang Karn ay malinaw na tumutukoy sa mga Devil Cultivator na, higit sa lahat, isang yugto na mas mataas kaysa sa cultivation base ni Alvin. Kung ang cultivation base ng Devil Cultivator ay 2 yugto na mas mataas kaysa kay Alvin, siya ay mawawala ng kapangyarihan. Sa katunayan, kung nakipagkita siya sa isang Devil Cultivator na ganoon, malamang na siya na lang ang laman sa chopping board. Natural, ito ay dahil siya ay nagtataglay ng Devil Seal Tablet. Gayunpaman, maaari lamang niyang harapin ang mga Devil Cultivator na may cultivation base ng isang yugto na mas mataas kaysa sa kanya. Oo. Bagamat walang ideya si Hyder kung bakit interesado si Alvin dito, tumango siya at nagpatuloy sa pagsasabing, ang karamihan sa mga elder at disipulo ng Dark Nether Sect ay pawang mga Devil Cultivator. Ang pinakamalakas na tao sa sekta tulad ng sect leader ng Dark Nether Sect, Supreme Elders at ilang vice sect leaders ay pawang mga Devil Leaders at isa ring Devil Cultivators. Ang sect ay nakapasok lamang sa Saint Stage ilang dosenang taon na ang nakakaraan. Alam na ni Alvin ang tungkol sa mga bagay na sinabi sa kanya ni Hyder. Mga Devil Cultivator. Malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Para kay Alvin, ang mga salita ni Hyder ay parang isang biro. Marahil, sa isang ordinaryong martial o Dao Cultivator, ang isang Devil Cultivator ay maaaring magkaroon ng malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, kay Alvin na nagtataglay ng Devil Seal Tablet, hindi sila karapat-dapat na banggitin. Natural, ang tinutukoy niya ay mga Devil Cultivators na ang cultivation base ay mas mataas sa kanya. Young Master Hyder, sabihin mo sa akin ang totoo. Gaano ka kaitiwala sa iyong ama? Tanong ni Alvin. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nakatingin sa Hyder. Master Darfield, kahit na hindi ka mas matanda sa akin, tinuturing pa rin kita bilang senior ko. Ayoko talagang magsinungaling sa iyo. Wala pang 30% ang kumpiyansa ko. Napabuntong hininga si Hyder. Napuno ng guilt ang puso niya. Kung ganoon, hindi mo na kailangang sabihin sa iyong ama ang tungkol dito, sagot ni Alvin. Master Darfield. Natigilan si Hyder. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang sasabihin ni Alvin. Nabaliw kaya siya? Haharapin ko ang bagay na ito ng mag-isa, sabi ni Alvin bago siya nawala sa harap ng mga mata ni Hyder. Nang hahanapin na ni Hyder ang kanyang ama, si Warwick, at sabihin sa kanya ang tungkol sa bagay na ito, ang voice transmission ni Alvin ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Young Master Hyder, alam kong isusumbong mo pa rin ito sa iyong ama. Lubos kong pinahahalagahan ang iyong mabubuting pag-iisip. Gayunpaman, kahit pumayag ang iyong ama na tulungan ako, sana ay maghintay ka muna sa ngayon. Sino ang nakakaalam, maaari akong magdala ng hindi inaasahang sorpresa sa aking pagbabalik. Ang voice transmission ni Alvin ay napuno ng malaking kumpiyansa. Nagulat si Hyder. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Alvin ang kanyang tiwala. Pagkatapos umalis ni Alvin sa Sito Clan, naglakad siya sa mga lansangan ng kabisera ng Windfall Nation, patungo sa kanluran. Ayon sa voice transmission Jade Token na hiniling ng kanyang nakatatandang kapatid na si Arwin na may magpadala sa kanya, mananatili siya sa base ng Dark Nether Sect sa kabisera ng Windfall Nation sa panahong ito. Ang base ng Dark Nether Sect na ito ay hindi lihim sa kabisera ng Windfall Nation. Madali niya itong nahanap sa pamamagitan ng pagtatanong sa isang random na dumadaan. Bilang isang puwersang ikapitong antas, kahit na ito ay isang puwersang nasa ilalim ng ranggo, ito ay isang puwersa pa rin sa mga powerhouse ng Saint Stage. Dahil dito, ang base ng Dark Nether Sect sa kabisera ay marangyang inayos. Kahit na ito ay hindi maihahambing sa Sito Clan, ito ay napakaluwang pa rin. Sa wakas ay nakarating na si Alvin sa base ng Dark Nether Sect sa kabisera. Natural, hindi siya dumaan sa main entrance. Sa halip, pumasok siya sa pamamagitan ng pag-scale sa gilid ng dingding.
Sa kanyang kasalukuyang lakas, maliban kung ito ay isang tao sa itaas ng nalalapit na stage ng santo, walang sinuman ang madaling makatukla sa kanyang presensya. 1607. Isang vice-sect leader lamang ang karaniwang nakatalaga sa base ng Dark Nether sect sa kabisera ng Windfall Nation. Bukod kay Tovian, ang vice-sect leader ng Dark Nether sect, hindi hihigit sa dalawang powerhouse ng Paramount Saint Rudiment stage ang dumating kasama si Arwin sa base ng Dark Nether sect sa kabisera. Bagamat mayroong dalawang Paramount Saint Rudiment stage Devil Cultivator, hindi sila natakot ni Alvin. Pabayaan ang katotohanan na mayroon siyang Devil Seal Tablet, isa sa mga Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapon Rankang, buong tiwala siyang kaya niyang talunin ang mga ito kahit na hindi ginagamit ang Devil Seal Tablet. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya natalo sa lahat ng mga powerhouse sa ibaba ng stage ng Saint nang ilabas niya ang lahat ng kanyang mga diskarte. Sa loob ng base ng Dark Nether sect, mayroong isang tahimik at malaking patio. Pabalik-balik si Arwin sa courtyard habang bumubulong sa sarili, dapat natanggap na ni Junior Brother ang voice transmission Jade token na ipinadala ko sa kanya ngayon, tama ba? Sa sandaling ito, walang kamalay-malay si Arwin na ang kanyang nakababatang kapatid na si Alvin, ay nakalusot na sa base ng Dark Nether sect. Samantala, pagkatapos na pumasok si Alvin, agad niyang nahuli ang isang alagad ng Dark Nether sect. Sinabi niya sa kanya nang may pananakot, sabihin mo sa akin. Nasaan ang 3-star Saint Inscription Master na kamakailan lang ay dumating dito? Huwag kang magsinungaling kung ayaw mong mamatay. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Alvin, na nagdulot ng panginginig sa gulugad ng disipulo ng Dark Nether sect. Parang bata ang binata sa harapan niya. Gayunpaman, nang siya ay nahuli niya, hindi siya makapag-ipon ng anumang lakas upang labanan ang lahat. Maaaring isipin ng isa kung gaano siya kalakas mula dito lamang. Siya ay nasa malaking patio sa hilagang silangan. Ang malaking patio ay mayroon ding 100 taong gulang na puno ng sidro sa harap nito, masunuring sagot ng alagad ng Dark Nether sect sa kanya. Matapos matanggap ni Alvin ang sagot mula sa disipulo ng Dark Nether sect, itinaas niya ang isang kamay at pinatalsik siya sa halip na patayin siya. Hindi niya siya pinatay dahil naging kooperatiba siya, at ang taong ito ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa kanya kahit na siya ay buhay. Kasunod ng mga salita ng alagad ng Dark Nether sect, nahanap ni Alvin ang malaking patio kung saan naroon si Arwin ang napakabilis. Pagkatapos niyang makapasok sa malaking patio, agad niyang nakita si Arwin na pabalik-balik na naglalakad na may nakasimangot na mukha. Nang makita ni Alvin ang pamilyar na figure ni Arwin, lumiwanag ang kanyang mga mata, at agad niyang tinawag siya, Senior Brother. Mabilis na tumalikod si Arwin nang marinig niya ang kanyang boses. Junior Brother. Nang makita si Alvin, nagulat siya. Gayunpaman, nang makita niyang dumating si Alvin na mag-isa, hindi niya naiwas ang sumimangot. Siya ay naguguluhan. Nasaan ang mga tao ng Sito Clan? Bakit hindi sila sumama sa iyo? Master Arwin, hindi ako makapaniwala na mayroon ka talagang junior brother. Sa sandaling ito, nang magkatinginan sina Alvin at Arwin, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin, na sinundan ng isang figurang nakasuot ng itim na damit. Nang makita ni Arwin ang matandang iyon, agad na naging seryoso ang mukha nito. Tovian, sinusubaybayan mo ba ako? Malamig niyang sinabi, nandito lang ang aking junior na kapatid para makita ako. Ano ang sinusubukan mong gawin? Nandito lang ang junior mong kapatid para makita ka. Nang marinig ang mga salita ni Arwin, tumawa si Tovian. Master Arwin, mukhang medyo malakas ang junior brother mo. Nakapasok talaga siya nang hindi gumagawa ng ingay. Mukhang hindi niya naalerto ang sino man sa mga disipulo ng Dark Nether sect. Nang marating ni Tovian ang dulo ng kanyang pangungusap, tumingin siya kay Alvin at pinag-aralan siya ng may pagtataka. Dahil si Alvin ay dumating dito ng mag-isa, si Tovian, natural, ay itinuturing siyang hindi katanggap-tanggap na panauhin. Ang lakas ng aking junior na kapatid ay walang kinalaman sa iyo. Nandito lang siya makita ako, ang kanyang nakatatandang kapatid. Aalis siya kaagad pagkatapos nito, sabi ni Arwin dahil wala siyang nakitang iba mula sa Sito Clan.
Natural, hindi niya nais na direktang harapin ni Alvin si Tovian dahil mas malakas si Tovian kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi siya lubos na natakot kahit na kumilos si Tovian. Master Arwin, dahil narito ang iyong junior na kapatid, sa palagay ko ay mas mabuti kung itago ko siya dito. Ngumiti si Tovian. Sa kanyang opinyon, dahil ang naka-purple na binata na ito ay ang nakababatang kapatid ni Arwin, tiyak na mas makokontrol niya si Arwin kung ikukulong niya ang binatang ito. Tovian, huwag mo akong pilitin sa isang sulok. Ungol ni Arwin at nagpakita sa harap ni Alvin. Pinandilatan niya si Tovian habang binabantayan niya si Alvin. Lumabas ang true energy mula sa kanyang katawan at lumitaw din sa kanyang kamay ang isang saint weapon na may nakasulat na 3-star saint inscription. Itinuro ito ni Arwin kay Tovian. Para bang sasalakayin niya si Tovian kung maglakas loob siyang kumilos kay Alvin. Gaya nga ng kasabihan, ang pag-aalala ay humahantong lamang sa kaguluhan. Nakalimutan na ni Arwin na mas makapangyarihan si Alvin kaysa kay Lady Flare ng Driftblaze Sect. Bagamat siya ay kasalukuyang nasa ika-23 na ranggo sa Heaven Ranking, ang kanyang lakas ay higit pa sa sapat para makapasok siya sa nangungunang 10. Master Arwin, isantabi mo ang katotohanan na hindi ka makakapareha sa akin, kahit na mablock mo ako saglit, sa tingin mo ba makakaalis ang iyong junior na kapatid? Sumilay si Tovian ng isang matingkad na ngiti. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Tovian sa kanyang bibig, dalawang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit ay lumitaw at mabangis na tumitig kay Alvin. Para bang handa na silang umatake sa sandaling magpakita si Alvin ng mga palatandaan ng pagnanais na tumakas. Ang dalawang nakaitim na matanda na ito ay walang iba kundi ang dalawang elder ng Dark Nether Sect na sumunod kay Tovian sa kabisera. Bagamat wala pa sa Imminent Saint Stage ang kanilang lakas, powerhouse pa rin sila sa Paramount Saint Rudiment Stage at hindi malayong makapasok sa Imminent Saint Stage. Maaari silang ituring na mga namumukod tanging powerhouse na nakarating sa tuktok ng Paramount Saint Rudiment Stage. Agad namutla ang mukha ni Arwin nang makita niya ito. Bagamat hindi siya kalaban ni Tovian, naisip niyang mapipigilan siya sandali at mabibigyan ng pagkakataon ang kanyang nakababatang kapatid na makatakas. Gayunpaman, tila imposible ito ngayon. Tovian, kung hindi mo pakakawalan ang aking junior na kapatid, hindi ako babalik sa Dark Nether Sect kasama mo. Banta ni Arwin sa mahinang boses. Gayunpaman, nang marinig ang pagbabante ni Arwin, tumawa lang si Tovian. Para bang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Master Arwin, tinatakot mo ba ako? Anong tinatawa-tawa mo? Naging seryoso ang mukha ni Arwin. Master Arwin, maaari mong piliin na huwag bumalik sa Dark Nether Sect, at naniniwala akong may kakayahan kang gawin iyon. Gayunpaman, kahit na makatakas ka, sa tingin mo ba ay mabubuhay pa ang iyong junior brother? At saka, mukhang may ilan pa sa Dark Nether Sect na pinapahalagahan mo, tama? Hindi ka ba natatakot na mamatay sila? Tumawa ng malakas si Tovian. Batay sa kanyang saloobin, malinaw na naisip niya na kontrolado niya ang lahat. Ikaw. Dapat aminin na ang mga salita ni Tovian ay tumama kay Arwin sa kanyang mahinang lugar. Nakaramdam siya ng kawalan ng magawa. Hindi nagtagal, huminga ng malalim si Arwin para pakalmayan ang sarili. Vice Sect Leader Tan, sabi niya, please let my junior brother. Huwag kang mag-alala, aalis ako dahil nasa Dark Nether Sect pa ang mga kaibigan ko. Sapat na ang pagkakaroon ng mga ito. Wala namang malaking pagbabago kung kasama mo ang junior brother ko o wala. Dapat gawin ng isang tao ang malambot na diskarte kung nabigo ang mahirap na diskarte. Para sa kapakanan ni Alvin, pinigilan ni Arwin ang kanyang galit at hininaan ang kanyang boses. Haha! Nang marinig ni Tovian ang kanyang mga salita, sa halip ay tumawa siya ng malakas. Master Arwin, ito ang unang pagkakataon na makita kang napaka-humble. Parang mas mataas ang posisyon ng iyong junior na kapatid sa puso mo kumpara sa mga kaibigan mo noon sa sekta. Kung ganoon nga, ito ang dahilan kung bakit hindi ko siya dapat pakawalan. Ang mga salita ni Tovian ay naging sanhi ng pagkalungkot kaagad ng mukha ni Arwin. Pakiramdam niya'y dinala niya ang kanyang nakababatang kapatid sa lungga ng leon.
Hindi niya napansin na si Alvin na nakatayo sa likuran niya ay kalmado mula pa noong una. Para bang hindi siya naapektuhan sa mga sinabi ni Tovian. Sa katunayan, tila hindi niya narinig ang mga salita ni Tovian. Dalawa lang ang posibilidad para sa ganoong reaksyon. Una, si Alvin ay bingi at hindi marunong magbasa ng labi. Pangalawa, hindi sineseryoso ni Alvin ang mga salita ni Tovian. Natural, imposibleng si Alvin ang nauna. Vice Sec Leader Tovian, natatakot ako na hindi mo alam na ang aking junior na kapatid ay ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan. Sigurado akong alam ng Sito Clan ang kanyang paglalakbay dito. Kung mahuhuli mo siya, sigurado akong hindi basta-basta hahayaan ng Sito Clan na dumausdas ang bagay na ito. Biglang may bumbilya na pumasok sa isip ni Arwin. Naalala niya ang kasalukuyang posisyon ni Alvin at hindi siya nag-atubiling gamitin ang pangalan ng Sito Clan para banta si Tovian. Hanggang ngayon, magulo pa rin ang iniisip ni Arwin dahil sa labis na pag-aalala. Hindi pa rin niya naaalala ang katotohanan na si Alvin ay nagtataglay ng lakas upang makapasok sa nangungunang 10 sa Heaven Ranking. Bagamat nakalimutan na ito ni Arwin, hindi ibig sabihin na hindi ito naalala ng iba. Sa isang iglap lang, ang mga ekspresyon ng dalawang matanda sa Dark Nether Sect ay natakot habang nakatitig kay Alvin. Samantala, namutla ang mukha ni Tovian nang marinig niya ang mga salita ni Arwin. Tumingin siya kay Alvin nang may pag-aalinlangan habang nagtanong sa malalim na boses, "Ikaw ba ang Alvin na iyon, ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan?" Ang tumalo kay Lady Flare mula sa Driftblaze Sect at kasalukuyang ika-23 sa Heaven Ranking. Dapat aminin na ang katanyagan ni Alvin ay nagdulot ng malaking puwersang humahadlang. Sa pinakakaunti, tila gumagana ito sa Tovian. Bagamat si Tovian ay nasa Imminent Saint stage, hindi siya kwalipikadong pumasok sa Heaven Ranking dahil hindi siya sapat na malakas. Natuklasan ni Tovian na hindi man lang sinagot ni Alvin ang kanyang mga tanong. Agad na bumangon sa kanyang puso ang isang masamang pakiramdam. Ang isang tao na maaaring mapanatili ang kanyang kalmado kahit na natuklasan ang kanyang pagkakakilanlan ay dapat natulala o hindi natatakot sa kanya. Maliwanag na hindi ang dating binata na nakasuot ng lila. Tama. Paano ko nakalimutan ito? Si Junior Brother ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Windfall Nation. Siya ay isang kilalang powerhouse sa Heaven Ranking. Bagamat siya ay nasa ika-23 ranggo lamang, malawak na kinikilala na siya ay sapat na malakas upang makapasok sa nangungunang 10. Samantala, sa wakas ay nanimbalik si Arwin at naalala ang kasalukuyang lakas ni Alvin na pambihira. Agad na naramdaman ni Arwin ang pag-aapoy sa kanyang mukha nang bumalik siya upang tumayo sa tabi ni Alvin. Bigla niyang naramdaman na parang clown siya kanina. Sa kasalukuyan, kahit ang sarili niyang lakas ay hindi katumbas ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki, gayunpaman, pinalaki niya ang kanyang sariling kakayahan at tumayo sa harap ng kanyang nakababatang kapatid sa pagtatangkang protektahan siya. Nang maalala ni Arwin ang kanyang naunang aksyon, gusto niyang maghukay ng isang butas upang gumapang. 1608. Si Alvin ay, natural, walang kamalayan sa kalagayan ng pag-iisip ni Arwin. Kahit na alam niya ito, hindi siya makakaramdam ng paghamak. Sa halip, nakaramdam siya ng kirot dahil alam niyang ganoon lang ang ginawa ng kanyang nakatatandang kapatid dahil sa pag-aalala sa kanya. Habang si Tovian at ang dalawang elder ng Dark Nether Sect ay maingat na nakatitig kay Alvin, ang tingin ni Alvin ay nakatuon sa labas ng courtyard habang mahinang nagsabi, "Wala na bang ibang tao? Hindi ka ba dapat lumabas ngayon?" Ang mga mata ng lahat, kabilang sina Tovian at Arwin, ay agad na lumipat sa direksyong iyon ng sabay-sabay. Hindi man lang nila namalayan na may tao. Talagang karapat-dapat kang maging pansamantalang tagapayo ng Sito Clan, at karapat-dapat ang iyong katanyagan. Sa sandaling ito, isang figure ang pumasok sa looban. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng damit. Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay parang jade, at may cinnabar mole sa pagitan ng kanyang mga kilay. Mukha siyang kalmado habang naglalakad papunta sa courtyard, pinalaki si Alvin. Seth! Nagningning ang mga mata ni Tovian nang makita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng berde.
Ito ay dahil ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berde ay ang taong namamahala sa base ng Dark Nether Sect sa kabisera ng Windfall Nation. Isa rin siya sa mga vice-sect leader ng Dark Nether Sect. Higit sa kanya ang lakas ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng berde. Bukod doon, si Seth ay isa ring powerhouse na nirerango sa Heaven Ranking. Gayunpaman, ang Seth ay nagre-rango lamang sa ika-30 sa Heaven Ranking. Ang kanyang rango ay hindi kasing ganda ni Alvin. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na si Seth ay hindi kasing lakas ni Alvin dahil hawak na ni Seth ang posisyong iyon mula pa 10 taon na ang nakararaan. Sa nakalipas na 10 taon, walang sino man ang makapagpalipat sa kanya mula sa kanyang rango. Sa nakalipas na dekada, ang mga tao mula sa Windfall Nation ay curious din kung bakit hindi hinamon ni Seth ang mga powerhouse na iyon na nangunguna sa kanya. Maraming pagbabago sa top 30 na lugar sa Heaven Ranking. Sa katunayan, kakaunti ang mga tao na nagre-rango sa likod ni Seth ang nakapasok na sa nangungunang 10 ng Heaven Ranking. Tanging si Seth lamang ang nanatiling hindi kumikibo na tila siya ay kusang mananatili sa ika-30 pwesto. Ilang tao lang mula sa Dark Nether Sect ang nakakaalam ng dahilan sa likod ng pagkilos ni Seth. Hindi naman sa gusto niyang manatili sa kasalukuyang ranking. Binubuo niya ang kanyang lakas upang sa hinaharap ay makapasok siya sa nangungunang 3 sa Heaven Ranking ng sabay-sabay. Ito ay tiyak na magdadala ng kaluwalhatian kay Seth, at isa rin itong magandang pagkakataon para sa Dark Nether Sect na sumikat. Sa oras na iyon, pinag-uusapan ng mga tao kung paano tumalon ang vice-sect leader ng Dark Nether Sect mula sa ika-30 pwesto patungo sa nangungunang 3 sa Heaven Ranking. Kung nangyari iyon, mas marami ang sasali sa Dark Nether Sect. Bilang isa sa mga vice-sect leader ng Dark Nether Sect, natural, alam ni Tovian ang bagay na ito. Sa katunayan, inisip pa niyang mas malakas si Seth kaysa sa Lady Flare ng Windfall Nation. Sa kanyang opinyon, ang kasalukuyang lakas ni Seth ay maihahambing sa pansamantalang tagapayo ng Sito Clan, si Alvin, na tumalo kay Lady Flare. Sa makatuwid, nang makita niya si Seth, para bang nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Matapos ihayag ni Seth ang kanyang sarili, hindi siya pinansin ni Alvin at tumingin kay Arwin bago siya ngumiti ng nakangiti, "Senior brother, dalhin mo ako sa Dark Nether Sect. Pupunta tayo at dadalhin si Uncle Flare at ang iba pa sa kabisera." Batay sa kanyang mga salita, makikita ng isa ang kanyang pagwawalang bahala kay Seth, Tovian, at sa iba pa. Agad na nagdilim ang mukha ni Tovian. Iyon ang unang pagkakataon na hindi siya pinansin ng isang non-Saint Stage powerhouse. Kahit na ang kabilang partido ay isang powerhouse sa Heaven Ranking at mas malakas kaysa sa kanya, hindi pa rin niya ito matiis. Ngumisi si Tovian. Kahit na ikaw ang pansamantalang tagapayo ng Sito Clan, sa tingin mo ay magagawa mong humingi ng mga tao mula sa Dark Nether Sect. Napakawalang muwang. Kung isa pang 7th rate na puwersa na may lakas na maihahambing sa Sito Clan, ang Dark Nether Sect ay maaaring mas maingat. Gayunpaman, siya ay ganap na hindi natatakot sa Sito Clan. Ito ay dahil ang Dark Nether Sect ay may malapit na kaugnayan sa Sito Clan. Sa kanyang opinyon, kahit na alam ng Sito Clan na ang mga kaibigan ni Alvin ay inalipin ng Dark Nether Sect, hindi pa rin sila makikialam sa bagay na iyon. Samantala, si Seth ay may hindi nasisiyahang ekspresyon din sa kanyang mukha. Bilang isang taong pangalawa lamang sa sect leader at supreme elder sa Dark Nether Sect, natural na siya ay mayabang. Si Alvin ay nagalit sa kanya sa pamamagitan ng hindi pagpansin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may layuning pumatay habang ang true energy ay nagsimulang umikot sa kanyang katawan. Ang Devil Chi sa tunay na enerhiya ay lumitaw din, na naging malungkot sa kapaligiran. Sino ang nagsabi na hinihingi ko ang mga tao mula sa Dark Nether Sect? Sinulyapan ni Alvin si Tovian na may panghahamak sa kanyang mga mata. Sa lahat ng mga tanga sa Dark Nether Sect, hindi ba madali para sa akin na ilabas sila mismo? Lahat kayong mga tanga sa Dark Nether Sect. Ang mga salita ni Alvin ay tila naantig sa kanilang mga sugat.
Hindi lang kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Tobian, ngunit maging si Seth at ang mga ekspresyon ng dalawang elder ay nagbago pati na rin ang malamig na tingin nila kay Alvin. Naghahanap ka ng kamatayan. Ungol ni Tobian. Gayunpaman, hindi siya gumawa ng isang hakbang. Sa halip, sinulyapan niya si Seth. Bagamat siya ay galit, nanatili pa rin niya ang kanyang pagiging makatuwiran. Maaaring posible para sa kanya na labanan si Alvin kung gumamit siya ng mga underhanded na pamamaraan, ngunit imposible para sa kanya na manalo sa isang direktang paghaharap. Napakamayabang. Sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi pagkatapos mong talunin ang Lady Flare ng Drift Blaze sect at palitan siya sa Heaven ranking? Humakbang si Seth habang ang Devil Chi sa paligid niya ay gumalaw. Itinuro niya ang malamig niyang tingin na kasing tusok ng kutsilyo kay Alvin. Hindi ako nangangahas na sabihin na hindi ako magagapi. Gayunpaman, hindi ako nag-aalala na matalo kayong lahat ng mga hanggal mula sa Dark Nether sect, mahinang sabi ni Alvin na may kalmadong ekspresyon. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Sa wakas, hindi na nakayanan ni Seth ang True Energy at Devil Chi mula sa kanyang katawan na lumabas. Kasabay nito, nagsimulang tumaas ang malamig na aura sa lugar sa loob ng 100 metrong radius. Ito ang True Energy Consolidated Territory ni Seth. Habang unti-unting lumilitaw ang kanyang teritoryo, isang napakalaking halimaw na nababalot ng pulang dugo na enerhiya at isang malaking palakol ang lumitaw sa itaas ng Seth. Ang higanting halimaw ay agad na sumugod kay Alvin na nakabuka ang bibig na parang nilayon nitong lumunin siya. Ang higanting palakol ay tumawid sa kalangitan na para bang may kakayahan itong hatiin ito at putulin si Alvin sa dalawa. Si Alvin ay nanatiling kalmado kahit na si Seth ay nakagawa na ng unang hakbang. Wala man lang bakas ng takot sa mukha niya. Pagwasak. Biglang naglabas ng salita si Alvin. Sa sandaling ito, parang napunit ang kalawakan mula sa matulin at tumatagos na sinag ng espada na lumilipad sa lugar sa loob ng 100 metrong radius ng Alvin. Sa sandaling lumitaw ang mga sinag ng espada, tila hinabol nito ang malamig at mapang-ipang aura, naganap na pinawalang bisa ito. Para bang wala talaga ito doon. Sa isang kisap lang ng mata, 10,000 sword ray ang lumitaw sa loob ng 100 metrong radius ng Alvin. Iyon ang kanyang 10,000 swords territory. Hindi lamang makapangyarihan ang 10,000 swords territory, ngunit ang bilis nito ay mas mabilis din kaysa sa mga ordinaryong teritoryo. Bago ganap na nabuo ang teritoryo ni Seth, ang 10,000 swords territory na inihagi sa kalaunan ay nabuo na at winasak ang hindi pa nabuong teritoryo ni Seth. Ang buong proseso ay mukhang kasing dali ng pagdurog ng mga tuyong dahon, walang pagtutol. Imposible. Nang makita ito ni Seth, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Baka sa mukha niya ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Kahit na narinig niya ang tungkol sa napakalaking lakas ng teritoryo ni Alvin, naisip niya na ang kapangyarihan nito ay katulad ng teritoryo ni Lady Flare. Hindi niya inaasahan na ang kanyang teritoryo ay walang pagtatanggol bago ang teritoryo ni Alvin. Napakadali nitong nawasak. For a time, hindi siya makapaniwala dito. Shoo! 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 Sa sandaling ito, noong nabigla pa si Seth, sa isang pag-iisip lamang mula kay Alvin, lumipad ang libu-libong espada mula sa 10,000 swords territory at winasak ang higanting palakol at higanting hayop ni Seth na pinatibay mula sa kanyang True Energy Consolidated Weapon at True Energy Consolidated Beast sa isang iglap. Ang buong proseso ay kasing kinis ng umaagos na tubig. Ito. Matapos itong makita, si Tobian, Arwin, at ang dalawa pang matatanda ng Dark Nether sect ay nanlaki sa hindi makapaniwala. Ilang sandali pa bago sila nagkamalay. Bagamat alam nilang malakas si Alvin, hindi nila inaasahan na ganoon kalakas siya. Si Tobian, sa partikular, dahil alam niya ang lakas ni Seth. Gayunpaman, kahit si Seth ay walang pagtatanggol sa harap ni Alvin. Nahirapan siyang lunukan ito. Bago pa man sila makabawi sa kanilang katinoan, ang libu-libong mga sinag ng espada mula sa 10,000 swords territory ay natipon sa ilalim ng mga paa ni Alvin at bumuo ng parang buhay na lumilipad na espada. Isang matulin at nakatusok na layunin ng espada ang lumabas mula rito. Nagdulot pa ito ng mga ripple sa hangin na tila mapupunit na ang espasyo.
Nang maramdaman ni Seth ang nakakatakot na layunin ng espada na nagmumula sa lumilipad na espada sa ilalim ng mga paa ni Alvin, naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang puso. Bagamat tila hindi gumagamit si Alvin ng anumang Saint-grade martial tactic, ang nakakatakot na sword intent na nagmumula sa lumilipad na espada sa ilalim ng mga paa ni Alvin ay mas nakakatakot kaysa sa anumang nakakasakit na hakbang mula sa isang human rank prominent Saint-grade martial tactic na nalinang hanggang sa pinakamataas nito. Wala siyang balak na lumaban. Tumakbo. Sa sandaling ito, isang naiisip na lang ni Seth ang natitira sa kanyang isipan, at agad niya itong inaksyonan. Kapag nahaharap sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan, wala siyang oras na mag-isip tungkol sa anumang bagay. Ang tanging nasa isip niya ay iligtas ang sarili niyang buhay. Vice Sect Leader Seth, sinusubukan mo bang tumakas? Nagulat ang dalawang elder ng Dark Nether Sect nang masaksihan nila ang eksenang ito. Shoo! Sa sandaling ito, si Arwin, Tavian, at ang dalawang elder ng Dark Nether Sect ay nakarinig ng panandaliang sigaw. Nawala agad ito nang lumitaw. Sa kanilang apat, tanging si Tavian lamang ang malinaw na nakakita sa sinag ng espada na dumaan. Lumipad palabas si Alvin habang tinatapakan niya ang lumilipad na salita. Sa isang kisap lang ng mata, bago nakatakbo si Seth sa malayo, pinugutan ng lumilipad na espada si Seth na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Ang buong proseso ay napakabilis na sa isang sandali, wala man lang dugo. Hanggang sa lumipad sa malayo ang lumilipad na espada ay nagsimulang umulan ang dugo. Patay na si Seth. Sa sumunod na sandali, ang mga mata ni Arwin, Tavian, at ng dalawa pang elder ay lumipat sa binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa lumilipad na espada sa hangin habang ang kamay ay nakaakbay sa kanyang likod. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.